Itinulak pababa ng hagdan ng sarili niyang anak ang chairman, kasabay nito, may isang binatang tumakbo papalapit sa kanila. Nagbanggaan ng malakas ang dalawang lalaki ng harapan. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang chairman sa banggaan. Gayunpaman, nang magkamalay siya, laking gulat ng chairman nang matuklasan niyang nagkapalit sila ng katawan ng binata. Simula noon, unti-unting nadiskubre ni Chairman Kang ang tunay na pagkatao ng mga taong malapit sa kanya at nagpasya siyang planuhin ang kanyang paghihiganti laban sa bawat isa sa kanila. Ilang araw ang nakalipas, isang supercar ang bumilis sa racetrack. Ang paraan ng pagliko nito ay nagpapakita na sanay ang nagmamaneho. Bumilis ang kotse papunta sa finish line habang umaalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga tao. Pagkababa ng sasakyan, lumabas si Chairman Kang, ang pinuno ng Choisun Group, isa sa pinakamakapangyarihang konglomerado sa South Korea. 72 taon na si Chairman Kang at pagod na sa pamumuno sa $1 trilyon na kumpanya. Pinatawag niya ang mga tagapagmana para sa isang pulong upang ipasa na ang pamamahala nito. Habang nagjo-jogging si Jun Heon, isa siyang mahusay na soccer player. Lagi siyang todo bigay at madalas makagol para sa koponan, pero hindi umuusad ang karera niya. Ngayon pumirma ng kontrata si Jun Hyun at sumali sa koponan ng Choisun. Umaasa siyang magiging bagong oportunidad ito para sa kanya. Nag-organisa ang koponan ng isang promotional photoshoot para sa kanya. Samantala, dumating si Chairman Kang sa korporasyon. Ang mga tagapagmana, kahit ayaw nila, ay kinailangang dumating ng maaga upang maghintay. Pagpasok ng chairman, agad na yumuko ang lahat. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid-pulong at umupo. Tanging sa kanyang pahintulot lamang naglakas loob umupo ang mga miyembro ng board. Nagsimulang magalit ang chairman dahil sa kawalan ng kakayahan ni Director Park. Hindi na abot ng grupo ang target na benta para sa quarter na ito. Sinabi ng chairman na balak na niyang magretiro. Gayunpaman, nag-aalala siya na kapag hindi na siya ang namumuno, hindi magiging epektibo ang operasyon ng korporasyon sa kasalukuyang koponan, ngunit gusto ng lahat sa korporasyon na magretiro na agad ang chairman. Hindi ito ikinatuwa ng chairman. Sa huli, pinag-joint muna ng chairman ang kambal na sina Jae-gyung at Jae-sung sa kumpanya ng isang buwan habang binabantayan sila. Lubos na hindi nasiyahan si Jae-sung. Dahil mag-aasawa ang anak na babae, giit niya na dapat sa anak na lalaki ang pamumuno. Sabi ng chairman, magpaligsahan ng patas at kumilos na lang. Agad nahati ang kumpanya sa dalawa. Nagplano ang panig ni Jae-sung para makuha ang suporta ng shareholders. Pinili ni Jae-gyung ang ibang landas. Nais niyang magkaroon ng impluensya sa media. Nagsagawa siya ng isang press conference kung saan ibinunyag niyang ang korporasyon ay gumagawa ng mga bagong produktong energy battery upang mapagsilbihan ang buhay ng mga tao. Sinabi ng chairman sa kanyang assistant na magiging matindi ang labanan. Doon lamang siya magkakaroon ng oras upang magmasid at hanapin ang pinakaangkop na taong papalit sa kanya sa korporasyon. Kinagabihan, umuwi ang chairman upang maghapunan kasama ang kanyang pamilya. Punong-puno ng mga mamahaling putahe ang mesa. Ngunit napakabigat ng tensyon sa paligid. Palaging nagtatalo ang dalawa niyang anak tungkol sa mga usaping negosyo, kapwa gustong patunayan na sila ang pinakaangkop na tagapagmana. Ang kabit niya, na alam ang pagre-retiro, ay nagkukunwaring kalmado. Bawat isa sa pamilya ay may sariling agenda. Kinailangang harapin ng chairman ang gulo sa kumpanya at pamilya, kaya siya ay pagod na. Mabuti na lang, agap na dumating ang kanyang assistant at inihatid siya palayo. Agad na tinawagan ng madrasta ang kanyang anak na si Bangyul para pauwiin. Desidido siyang hindi mapunta ang mana sa dalawang anak ng kanyang asawa mula sa unang kasal. Ipinabatid ni Secretary Lee sa chairman na maraming iskandalo sa loob ng korporasyon ang nabunyag, hindi kasing linis ng inaakala ang mga miyembro ng board. Samantala, palihim na pinapanood ng kambal ang dashcam footage mula sa sasakyan ng chairman. Biglang bumalik ang chairman at nagulat sila. Agad silang umalis sakay ng kotse. Alam ng chairman na ang nagnakaw ng kotse ay walang iba kundi ang dalawa niyang anak na lalaki. Habang nagmamaneho, paulit-ulit nilang tinitingnan ang dashcam footage upang malaman kung anong mga dokumento ang binabasa ng chairman. Samantala, kakabili lang ni Jun Heon ng cake para sa kanyang kaarawan. Pupunta siya sa nursing home para mag-birthday kasama ang lolang makakalimutin. Bigla siyang nabangga ng kotse at natumba sa kalsada. Napahawak siya sa binti niya sa sobrang sakit. Sa football, ang injury sa binti ay pwedeng tumapos sa karera. Matapos ang aksidente, tumakas agad ang dalawa. Agad dinala si Jun Hyun sa ospital para sa emergency treatment. Ginamit nila ang kanilang impluensya para burahin ang mga CCTV footage sa ruta ng aksidente at agad na nilinis ang lugar para mawala ang ebidensya. Samantala, inooperahan pa rin si Jun Hyun at sinisikap ng mga doktor na maisalba ang kanyang mga binti. Kinaumagahan sinuri ng chairman ang kotse
Agad niyang napansin na pinalitan ng mga headlight at binura ang dashcam footage. Bagamat sinabi ng kambal na pusa lang ang nabangga nila, alam ng chairman na hindi iyon totoo. Pagkatapos ng operasyon, nagising si Junhyun na bigla siya nang madiskubre niyang malubha ang pinsala sa kanyang mga binti. Sinabi ng doktor na naging matagumpay ang operasyon. Dahil sa napunit na litid at baling binti, mahihirapan si Junhyun na ituloy ang karera sa football. Nag-ensayo siya ng 18 oras kada araw para magningning at mapasaya ang lola niya, pero tinapos ito ng aksidente. Nalaman ng assistant ni Chairman Kang ang paglustay ng pondo ng kambal. Napilitan siyang akuin ang mga naging bunga ng ginawa nila. Ayaw ni Chairman Kang na makasuhan ang tagapagmana, kaya binuksan niya ang lihim na silid ng yaman at mga dokumento. Para masiguro ang kinabukasan ng asawa, inilipat niya rito ang ilang ari-arian. Pagkatapos, itinago niya ang mga ebidensya laban sa kambal. Kinabukasan ng umaga, nagwala si Junhyun sa ospital, hindi matanggap na kailangan na niyang iwan ang larangan. Nang sumunod na mga araw, pinahirapan si Junhyun ng mga problemang pinansyal at psikolohikal. Agad na tinanggal ng coach si Junhyun sa koponan matapos malaman ang tungkol sa aksidente. Siningil ang bahay ampunan para sa pagpapagamot ng kanyang lola. Nag-focus na lang si Junhyun sa pag-iensayo, habang si Chairman Kang ay kumakain kasama ang mga kaibigan. Sinabi niyang pipiliin niya ang kanyang tagapagmana batay sa ambag nila sa korporasyon. Gabi noon, nang maalala ni Junhyun ang aksidente at ang plaka nito. Kinabukasan, nag-report siya pero bayad na pala ang mga pulis. Tumanggi silang mag-imbestiga dahilan na walang mga kamera at puro blind spot ang kalsada. Nakiusap si Junhyun sa club na makabalik pero tinanggihan siyang muli. Ang dahilan ay makakasama raw ang kalusugan niya sa buong koponan. At nagka-penalty si Junhyun sa kontrata. Bigo siyang makahanap ng saksi sa pinangyarihan dahil mahirap siyang kumilos sa sugat niya. Pero tumawag ang nurse. May video raw siya ng aksidente mula sa tawag noong araw na iyon. Mahalagang ebidensya ito. Mula sa video, natukoy ni Junhyun ang plaka ng sasakyan. Hinahanap niya ito at nalaman niyang ang may-ari ay ang chairman ng Choyong Group. Kinabukasan, nag-disguise si Junhyun bilang isang delivery worker upang makalapit kay Chairman Kang. Ipinakita ni Junhyun ang ebidensya sa chairman. Matapos panoorin ang video, kalmadong kinumpirma ni Chairman Kang ang insidente. Humingi lamang ng paumanhin si Junhyun kay Chairman Kang, ngunit sinabi ng chairman na lahat ng problema ay maaaring masolusyonan ng pera. Sinuri ni Chairman Kang ang file ni Junhyun at tinaya niyang hindi gaanong mahalaga ang karera ni Junhyun. Kaya naman, inalok ng chairman na bayaran si Junhyun para sa pagwawakas ng kontrata at ayusin siya ng bagong trabaho. Ngunit kapalit nito, kailangang manahimik si Junhyun. Sa una, tumanggi si Junhyun dahil nais niyang ipaglaban ang hustisya, ngunit iginiit ng chairman na lahat ng problema ay kayang solusyonan ng pera kung sapat ang halaga. Binigyan ni Chairman Kang si Junhyun ng isang blankong papel upang siya na mismo ang magsulat ng halagang gusto niya. Gusto ni Chairman Kang malaman kung gaano kahalaga kay Junhyun ang kanyang buhay at karera. Nakasalubong ni Junhyun ang kambal sa elevator. Samantala, simple ang buhay ng lola niya at akalang football player pa rin ang apo. Nag-aalinlangan si Junhyun. Kukunin ba ang pera para sa matatag na buhay o itutuloy ang kaso? Sa huli, nagsulat si Junhyun ng numero. Sa kumpanya, pinagalitan ni Chairman Kang ang kambal sa 3 sala. Paglustay, pagpaksyon at pagsira sa kotse na nagpahamak sa kanya. Inalis sila sa mana pero pag-alis niya, naaksidente siya kasama si Junhyun. Pagkagising, nasa katawan na siya ng binata. Sa sandaling ito, dumating ang doktor at nagmungkahi ng CT scan. Tumakbo si Chairman Kang para hanapin ang kanyang katawan. Nakita niyang pinararatangan ng kambal ang ama sa aksidente. Lumabas na nagmedia na si Junhyun para ilantad ang katotohanan. Ngayon, sinasabi ng mga anak na sinubukan nila siyang pigilan pero hindi siya nakinig. Ginamit daw ng ama ang pera para patahimikin ang biktima. Nadismaya si Chairman Kang nang malamang traidor ang kanyang mga anak. Nais niyang maglinis pangalan pero dahil nasa katawan siya ni Junhyun, walang naniniwala sa kanya. Sa paghahanap sa orihinal niyang katawan, lalong tumitindi ang kanyang sakit ng ulo. Mukhang may isang di nakikitang hadlang na pumipigil sa kanya na maabot ang kanyang katawan. Samantala, mabilis na tumataas ang tibok ng puso ng katawan sa kama at ang hindi matatag na presyo ng dugo ay kinatatakutan ng kanyang madrasta. Agad siyang tumawag ng emergency doctor. Iniisip ng lahat na ang pagdating ni Junhyun ang nagpapalala sa kalagayan ng chairman. Agad na pinalayas ng bodyguard si Junhyun, hindi alam na si Chairman Kang pala iyon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang bunsong anak na babae ng chairman. Agad na pinasuko ni Bang Geul ang estranghero.
Naniniwala siya na may kinalaman si Junhyeon sa kalagayan ng kanyang ama, kaya't naging sobrang agresibo siya. Naramdaman ni Chairman Kang ang kawalan ng magawa dahil masyadong marahas ang ginawa ng kanyang anak. Biglang dumating ang kambal at dinala siya palayo. Mukhang magiliw ang dalawa, ngunit sa loob-loob nila ay puno sila ng kalkulasyon at ambisyon. Pumunta si Chairman Kang sa ospital para bawiin ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya alam na may nagbabalak pumatay sa kanya roon. Ang manugang ni Chairman Kang ang mismong doktor niya. Dinala niya ang gamot sa silid ng chairman. Pagkatapos, ginamit ng manugang na ito ang dahilan na gusto niyang magpahinga ang kanyang madrasta upang paalisin siya. Sa oras na ito, dumating si Chairman Kang na nasa katawan ni Junhyeon sa ospital ng walang tao at madali niyang nakuha ang setro. Nagkataon, palihim ding pumunta ang kambal sa silid ng ospital. Nang makita ito, mabilis na tumakas si Chairman Kang. Lumabas na ang dalawang ito ay balak sanang turukan ng euthanasia drug ang kanilang ama. Ngunit biglang dumilat ang katawan na nakahiga sa kama ng ospital na labis nilang ikinagulat. Automatikong kinuha ni Jagyong ang isang unan at sinakal ang kanyang ama. Natakot si Jaesung pero tumulong din sa kapatid. Naramdaman ni Chairman Kang sa katawan ni Junhyeon ang hirap huminga. Habang sinasakal, sinubukan niyang abutin ang alarm. Natakot ang kambal sa tunog nito kaya mabilis silang tumakas sa silid. Sinubukan ni Chairman Kang na gisingin ang kanyang katawan, ngunit nabigo siya. Sa huli, wala siyang nagawa kundi umalis sa silid upang maiwasan ang abala. Nagkagulo ang buong ospital at nagmadali ang lahat na lumikas. Dumating si Bang Gyeol sa ospital at labis siyang nag-alala. Automatiko siyang tumakbo agad upang hanapin ang kanyang ama. Lubhang nabigla si Chairman Kang sa halos ikamatay niyang karanasan sa kamay ng dalawa niyang minamahal na anak. Marahil ito na ang pinakamasaklap na karanasan sa buhay ng kilalang chairman. Sa ospital, ginagamot ng mga doktor ang katawan ni Chairman Kang. Gayunpaman, ang matagal na kakulangan sa oxygen ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang utak. Sinabihan ng mga doktor ang kanyang pamilya na maghanda na sa maaaring mangyari. Nawala ng malay ang kanyang pangalawang asawa nang marinig ito. Ipinabatid ng babaeng nakaputing vest sa karibal ni Chairman Kang ang balita tungkol sa nalalapit nitong pagkamatay. Lahat ay nagdiwang sa pagtatapos ng malamig at walang awang chairman sa mundo ng negosyo. Hating gabi nang mag-isa si Chairman Kang sa kalsada, pinagsisihan niya ang dituwirang pagkamatay. Naalala ni Chairman Kang si Junhyeon, isang lalaking puno ng sigasig at tunay na pagmamahal sa football. Minsan nang sinabi ni Junhyeon na mas malaki ang kanyang pagmamahal sa football kaysa sa pagmamahal ni Chairman Kang sa Choyong Group. Dahil dito, hindi niya isinulat ang halagang gusto niya sa tseke. Sa halip, gusto niyang bayaran siya ni Chairman Kang para sa Choyong Group. Sa sandaling ito, labis ang naramdaman niyang pagkakasala kay Junhyeon. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang mapanagot ang sarili sa kanyang pagkakamali. Kinabukasan, nagpunta si Chairman Kang na nagpapanggap bilang batang si Junhyeon sa Choyong Group upang mag-apply bilang intern. Simula ngayon, mamumuhay si Chairman Kang gamit ang pagkakakilanlan ni Junhyeon. Tuwang-tuwa ang kambal. Gusto nilang ipakalat ang balitang ito upang makalikha ng magandang impresyon sa publiko. Laking gulat ni Secretary Lee dahil inakala niyang ang isang binatang mahilig sa soccer tulad ni Junhyeon ay walang dahilan para sumali sa grupo. Habang nag-uusap sila, napansin ni Secretary Lee na ang mga sinasabi ni Jae Junhyeon ay kadalasang sinasabi rin ni Chairman Kang. Agad nitong naalala ni Secretary Lee ang kanyang sariling chairman. Pagkatapos, naitalaga si Junhyeon sa departamento kung saan nag-i-intern si Bang Gyeol. Mabait ang lahat sa bagong intern. Pagdating ni Junhyeon, agad niyang hiniling sa pinuno ng departamento na magsumit ng ulat tungkol sa mga darating na plano. Nang mapansin ni Bang Gyeol ang galit ng pinuno, hinila niya agad si Junhyeon palabas at sinabihang kumilos bilang intern. Nadiskubre rin niyang hindi marunong mag-excel si Junhyeon, kaya nagtaka siya kung paano nakapasa sa Choisyong Group ang gaya niya. Nang maramdaman ni Junhyeon na siya ay pinupuna, nagalit siya. Binanggit niya na si Bang Gyeol ay anak ng chairman, na labis na nagpatakot kay Bang Gyeol kaya mabilis nitong tinakpan ang kanyang bibig. Binalaan siya ni Bang Gyeol na kung magsasalita pa siya tungkol sa kanya, mag-ingat siya sa kanyang mga kamao. Agad na nagulat si Junhyeon sa agresibong ugali ng anak ng chairman. Lumabas na nagkukunwari lang palang mabait sa harap niya ang kanyang bunsong anak na babae. Sinabi rin ni Bang Gyeol na nakita niya si Junhyeon sa ospital. Pinaghinalaan niyang si Junhyeon ang salarin na umatake sa kanyang ama, ngunit wala siyang sapat na ebidensya para akusahan ito. Pagkatapos, pumunta si Junhyeon sa department head upang magtanong tungkol kay Bang Gyeol. Mas mukha pa siyang boss kaysa sa tunay niyang boss. Sinabi ng department head na si Bang Gyeol ay isang napakamasigasig na intern. Lagi siyang tumutulong sa mga kasamahan, kaya tinaguri ang diyosa ng trabaho.
Mahusay siya sa anumang ipagawa sa kanya at kahit sa pakikipag-inuman sa mga business partner ay hindi niya binigo ang boss. Sa madaling sabi, si Bangyul ay perpektong kasamahan para sa lahat. Nainis si Junhyun nang makitang ginagawang utusan si Bangyul, kaya pinagalitan niya ang department head. Natakot ito sa proteksyon ni Junhyun kaya hindi na sumagot. Nang umalis ang lahat, nag-overtime si Junhyun. Sinabi niyang kailangan niyang muling pag-aralan ng Excel dahil ayaw na niyang pagalitan ulit ni Bangyul. Nang nag-iisa na ang lahat, nagsimula siyang mag-log in sa account ni Chairman Kang. Sunod, mabilis niyang ni-backup ang mga dokumento. Nag-elevator siya sa 30th floor at pumasok sa power room. Tungkod ang ginamit niya sa lihim na pinto para kumuha ng maraming ginto at pera. Samantala, si Bangyul ay lumabas para uminom kasama ang mga katrabaho. Nakita niyang palihim na lumabas ang ilang lalaking katrabaho para manigarilyo. Nilapitan sila ni Bangyul at nag-alok na siya na lang ang bibili ng sigarilyo. Pero ang totoo, gusto niyang makinig sa usapan nila. Pagkatapos, isinulat niya ang mga kahina-hinalang pangalan na nabanggit sa kanilang usapan. Nang makuha ang pera, nagsimulang maglustay si Junhyun. Nag-check-in siya sa isang 5-star hotel presidential suite. Doon siya nagsimulang maligo at mag-relax. Ginawa niya ang mga gusto niya at bumili pa ng mga designer na gamit. Naisip pa niyang medyo gwapo ang hitsura ng kanyang katawan. Pagkatapos, pumunta siya sa ospital para obserbahan ang mga nurse. Agad na napansin ni Junhyun ang isang babaeng nurse na mukhang miserable. Sinuhulan niya ang nurse para makuha ang impormasyon sa kalusugan ng chairman na nasa ospital. Sabi ng nurse, brain dead na ito pero nagkamalay na dati. Sa huli, pinakiusapan ni Junhyun ang nurse na ibigay ang liham sa sekretarya ng chairman. Sinabi niya sa nurse na iparating na nagising si Chairman Kang at ibigay ito kay Secretary Lee. Hindi alam kung ano ang nakasulat sa liham, ngunit mukhang labis na nagulat si Secretary Lee matapos niya itong basahin. Kinabukasan ng umaga, nagdaos ng presentasyon ang kumpanya. Sina Bangyul at Junhyun ang dalawang tagapagsalita. Agad na inagaw ni Junhyun ang mikropono at pinutol si Bangyul. Hiniling niya sa Board of Directors na kanselahin ang 3 ghost projects. Nagulat si Jae-sung nang marinig ito at dali-daling umalis. Nagulat si Bangyul sa pahayag ni Junhyun. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng taong ito ang napakaraming lihim ng kumpanya, kaya patuloy na kinulit ni Bangyul si Junhyun para sa mga sagot. Sa wakas, sinabi ni Junhyun sa kanya na ang kambal ay nagbulsa ng 300 bilyong won mula sa lihim na pondo. Nagpatuloy ang pagpupulong ng mga shareholders. Sinabi ni Jae-sung sa kanyang kakambal na nakabalik na sa bansa si Bangyul. Pagkatapos, inanunsyo ni Secretary Lee ang isang liham na isinulat ni Chairman Kang nang siya ay muling nagkamalay. Sa liham, idineklara ng chairman ang pagkansela ng mga karapatan sa mana, ibig sabihin, sino mang may kakayahan ay maaaring tumakbo bilang chairman sa hinaharap. Hindi naniwala ang kambal sa pagiging totoo ng liham, ngunit may kasamang beripikasyon ng pirma mula sa 3 kilalang pambansang organisasyon. Biglang lumitaw si Junhyun. Sinabi niyang gusto rin niyang tumakbo bilang chairman. Nagulat ang lahat sa pagpupulong ng mga shareholders sa pagdating ni Junhyun. Pinagtawanan ng mga shareholders ang binatang nasa harapan nila. Hinawakan ni Jae-sung si Junhyun sa kwelyo at tinanong kung sino siya para maglakas loob na gawin iyon. Ngunit nanatiling kalmado si Junhyun. Sinabi niyang wala siyang alam at marahil ang kanyang padalos-dalos na mga kilos ay isa sa mga epekto ng aksidente. Nang marinig ito, gusto sanang tanggalin ni Jae-sung si Junhyun mula sa korporasyon, ngunit sinabi ni Junhyun na kung gagawin niya iyon, masisira ang reputasyon ng Choiseong Group. Mababalot sila ng tatak na mga mapang-api. Nagpahiwatig din si Junhyun na ayaw yata ni Jae-sung na mabunyag ang kanyang mga baho. Samantala, nilapitan ni Jae-jung si Bangyul. Gusto niyang pilitin ang bunsong kapatid na lalaki na umalis sa korporasyon. Sa pansariling interes, nawawala ang pagmamahalan. Nagkunwari si Bangyul na walang masamang balak. Sapat na raw sa kanya ang pagiging intern pero hindi nalinlang ang kanyang ate. Gusto ni Jae-jung na patunayan ni Bangyul ang kanyang katapatan. Partikular, kailangang isuko ni Bangyul ang lupa at gusali sa Gangnam area kay Jae-gyong. Ayaw ni Bangyul dahil regalo iyon ng kanyang ama, ngunit patuloy siyang pinipilit ni Jae-gyong at Jae-sung. Sa huli, wala nang nagawa si Bangyul kundi sumunod. Napilitan siyang pumirma sa isang dokumento na voluntaryong isinusuko ang ari-arian. Sinabi ni Jae-gyong na maghihiganti siya sa kanyang ama at madrasta. Hindi nagtagal matapos mamatay ang ina ni Jae-jung. Nagkaroon ng relasyon sina Chairman Kang at Butler Du at ipinanganak si Bangyul ilang buwan lang ang lumipas. Naniniwala si Jae-jung na matagal nang may relasyon ng dalawa noong buhay pa ang kanyang ina. Pagkatapos, tinawagan ni Bangyul ang kanyang ina.
Ipinabatid niya na pinigilan siya ng kanyang ate at kuya sa kumpanya. Nang marinig ito, labis na natuwa ang ina ni Bangyul. Akala niya sa wakas ay tinatrato na ng maayos ng dalawang anak ng kanyang asawa mula sa unang kasal ang kanyang anak na babae. Ngunit kung nalaman niyang isinuko ng kanyang anak ang milyon-milyong dolyar na ari-arian para lang maging intern sa korporasyon, tiyak na hindi niya ito matatanggap. Dahil lingid sa kanya ang pakay ni Banggul, palihim itong sinundan ni Junhyun. Napansin niyang ginagamit ni Banggul ang mga sideline niya para imbestigahan ang kambal. Pagkatapos, nilapitan ni Banggul ang mga janitor para magtanong ukol sa nire-renovate na chemical lab. Pagkatapos magtrabaho, nilapitan ni Bangyul ang driver para sa schedule ng kambal. Sigurado na si Junhyun na may balak si Bangyul sa pagbabalik niya sa korporasyon. Kinagabihan, muling pumunta si Junhyun sa opisina ng chairman upang kunin ang pera at ginto. Nakarinig ng ingay si Junhyun at sinilip ito. Bigla siyang pinigilan ni Bangyul mula sa likod. Akala niya ay magnanakaw ito kaya tinangka niyang tumawag ng pulis pero pinigilan siya. Matapos ang saglit na pagtatalo, nagkasundo silang mag-usap sa isang ligtas na lugar. Lumipat sila sa rooftop ng gusali. Ibinato ni Bangyul ang bag ni Junhyun pababa at lumitaw ang pera at ginto sa loob nito. Nang makita niya ito, lalo siyang nakumbinsing magnanakaw nga ito. Umiiyak na sinabi ni Junhyun kay Bangyul na ginagawa niya lang ang lahat ayon sa utos ni Chairman Kang at kailangan niya ang pera bilang pain para mahuli sa bitag ang kambal. Dagdag pa ni Junhyun, ang kambal ang siyang naging dahilan ng aksidente at sumira sa karera ng chairman. Galit na tinanong ni Bangyul kung bakit hindi nagpatotoo si Junhyun para sa kanyang ama kung talagang inosente ito. Para kay Junhyun, masyadong bata at inosente siya. Hindi ito madaling ayusin. Maraming paksyon at iskandalo sa loob ng kumpanya. Hindi sila maaaring kumilos nang walang paghahanda sa ngayon. Sinabi rin ni Junhyun na sinusubukan lang ni Bangyul na patunayan ang kanyang kakayahan sa kanyang ama at gusto rin niyang tumakbo bilang susunod na tagapagmana. Sa anumang kaso, naniniwala si Junhyun na si Bangyul ang pinakaangkop na makatrabaho dahil ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Iisa ang kanilang layunin. Alisin ang kambal. Matagal na pinag-isipan niyon ni Banggul. Gusto niyang protektahan ang mga mahal niya sa buhay mula sa masamang plano ng kambal at alam niyang kailangan niyang gumawa ng aksyon. Gabi ring iyon, nag-empake siya ng kanyang mga gamit at bumalik sa mansyon. 10 taon na ang lumipas mula nang huli siyang nakabalik doon. Masayang nagsasalo ng hapunan ang pamilya ng kambal habang ang ina ni Bangyul ay nasa kusina at nagluluto para sa kanila. Sinabi ng kambal na ang kanilang madrasta ay dating kasambahay lamang. Kahit na nagkaanak siya sa kanilang ama, itinuturing pa rin siyang mababa ang katayuan. Naawa si Bangyul sa kanyang ina na inaapi sa sarili nilang tahanan, ngunit nagawa lamang niyang manood at hindi makalaban. Hindi pa kailanman ganoon kalaki ang galit ni Banggul sa sarili niya. Sinisisi niya ang sarili sa hindi pagprotekta sa mga mahal niya. Samantala, nagkagulo ang bansa sa balita tungkol sa mga kandidato sa pagka-chairman. Nangako si Secretary Lee na itaya ang buhay na ipagtanggol ang posisyon ng chairman hanggang sa magkamalay ito. Ngayon, dumating si Junhyun sa kumpanya gaya ng nakagawian. Nagkasalubong sila ni Bangyul sa elevator. Sabi niya, di pa rin siya lubos na nagtitiwala. Nakita nila si Jaisung na may kamay ng business partner. Pagbalik sa opisina, nandoon na ang mga kasamahan. Biglang pinagalitan ni Junhyun ang sales department dahil sa pag-antala sa trabaho. Nabahala ang pinuno sa ginawa ng intern kaya agad niyang pinatawag ang mga tauhan para pagalitan. Hindi inaasahan, dumating ang team leader ng sales. Pagdating, pinagalitan niya ang lahat sa departamento. Galit na galit ang pinuno. Pero, pinakinggan niya ang intern. Dahil makatuwiran, ipinakita niya agad ang plano sa direktor. Hindi inaasahan, pinagalitan siya ng direktor matapos basahin ito. Sinasabing hindi kayang isakatuparan ang plano. Ang pinakamalaking problema ay hindi siya kikita rito. Nilapitan ni Junhyun ang direktor para ipaapruba ang plano. Sabay pahiwatig na protektado siya ng chairman. Takot mabunyag ang anomalya, sumunod ang direktor. Paglabas ng opisina, nahimatay sa gulat ang head. Sabi ni Bangyul, mahusay ang head pero napagbintangan noon kaya natanggal bilang direktor. Kaya na-demote siya bilang depth head at naging mas mahiyain siya mula noon. Maya-maya, tinawagan ng nurse si Junhyun upang ipaalam na nawawala ang kanyang lola. Hinalughog nila ang bahay ampunan pero wala pa rin ito. Sabi ng nurse, palihim na bibisita ang lola niya kaya pinasundo niya ito kay Junhyun sa terminal. Pero nasa katawan na ni Junhyun ang espiritu ng chairman. Lahat ay nagtataka kung bakit tila walang pakialam si Junhyun tungkol sa kanyang lola. Maging ang boss ay inutusan si Junhyun na sunduin agad ang kanyang lola.
Dahil walang taxi at hirap siyang makasakay, naghintay siya ng matagal hanggang sa nilapitan siya ni Banggol at inalok ng sakay gamit ang kanyang kotse. Sa una, tumanggi si Junhyun, ngunit sa huli ay sumakay rin siya sa kotse. Samantala, si Jae-sung ay nakikipagkita sa kanyang mga tauhan. Nangangamba silang may mga hakbang na si Chairman Kang at kahit nasa koma, kontrolado pa rin niya ang kumpanya. Samantala, kausap ng asawa ni Jae-sung ang ama niya. Plano nilang agawin ang Choisong Group. Sabi ng asawa, dapat makuha ang kumpanya mula sa kapatid niya. Hindi nila alam, pinasubaybayan na ni Jae-jung ang kanyang nakababatang kapatid. Nalaman niyang may suporta ang kapatid sa pamilya ng asawa nito, kaya pinuntahan niya ang asawang doktor para magpatulong. Bilang doktor, maimpluwensyahan niya ang pasyente. Kumpiyansa si Jae-jung na mapapasya niya ang tadhana ng kanyang ama. Samantala, dumating sina Junhyun at Bang Gyul sa istasyon ng bus. Naghanap sila ng ilang sandali, ngunit hindi nila natagpuan ang kanilang lola. Bukod pa rito, hindi nakilala ni Junhyun ang kanyang lola, kaya't lalong naging mahirap ang paghahanap. Sa kabutihang palad, natagpuan ng isang mabait na binata ang kanyang lola. Siya ay may demensya at hindi na maalala ang mukha ng kanyang apo. Binili ni Junhyun ang jersey ng soccer ng binata. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang pagkahilo at sinuot ang mabahong damit. Agad siyang nakilala ng kanyang lola, ngunit tumanggi si Junhyun sa paglapit nito. Sapagkat, ang katawan na kanyang tinitirhan ay pagmamay-ari ng isang lalaking mahigit 70 taong gulang. Pagkatapos, dinala ni Junhyun ang kanyang lola sa ospital. Sinamantala rin ni Bang Gyul ang pagkakataong ito upang bisitahin ang kanyang ama na nasa koma. Lumabas na nauna nang naglagay si Junhyun ng mga surveillance camera sa silid ng ospital. Sa pagkakataong ito, binigyan ni Junhyun ng bag ng pera ang nurse at hiniling na alagaan nito ang chairman na nakahiga sa kama kasama ang kanyang lola. Kinabukasan, inatasan ang departamento ni Junhyun na suriin ang inventaryo sa bodega, ngunit hinarang sila ng isang grupo ng mga tao. Nang mabigo ang negosasyon, nagbanggaan ang dalawang grupo. May ilang miyembro na inatasang pigilan ang mga sumalakay upang makapasok ang 4 na tao at magsiyasat. Isang tao ang nakatakas at tumakbo para tawagin si Director Song. Samantala, sa kabilang banda, nag-abang sina Junhyun at Bang Gyul, hinihintay na umalis si Director Song bago siya palihim na sundan. Nadiskubre nila na ang destinasyon ni Director Song ay ang pribadong tirahan ng chairman ng Taeha Group. Nagbabalak silang gamitin ang kanyang manugang na si Jae-sung upang maagaw ang Choisong Group. Diretsong sinabi ni Junsung na panahon na upang bawiin ang 300 bilyong won na ninakaw ni Jae-sung. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang pagsunod kay Director Song kasama si Bang Gyul. Lalong nag-alala si Jae-sung at kalaunan ay natuklasan niyang tumakas si Director Song dala ang pera. Galit na galit, iniutos ni Jae-sung sa kanyang mga tauhan na ibalik si Director Song sa kahit anong paraan. Nalaman din ni Jae-gyong ang pagtakas ni Director Song at pinaghinalaan ang pakikialam ni Chairman Na. Tanging ang inosenteng si Jae-sung lamang ang nalinlang ng kanyang asawa at biyenan ng hindi niya namamalayan. Pinalak ni Jae-gyong na gamitin ang pagkakataong ito upang alisin ang kanyang nakababatang kapatid. Samantala, dumating si Director Song sa lugar ng tagpuan at ibinigay ang pera sa kanyang asawa. Pinatakas niya ang asawa at mga anak sa daungan. Habang nasa daan, hinarang siya ng kasalubong na sasakyan. Samantala, si Chairman Na ang higit na nakinabang. Madali niyang nakuha ang 300 bilyong won at labis siyang natuwa. Ang perang ito na nakuha sa masamang paraan ay nailipat na sa kanyang e-wallet. Lumabas na si Junhyun pala ang siyang humarang kay Director Song. Hiniling niya kay Director Song na ibigay sa kanya ang electronic code na naglalaman ng 300 bilyong won. Sa una, tumanggi si Director Song kaya ipinakita ni Junhyun sa kanya ang isang espesyal na bagay. Lumabas na si Chairman na pala ang nagtanim ng bomba sa maleta na naglalaman ng bayad para kay Director Song. Sa kabutihang palad dahil kay Junhyun, nakaligtas si Director Song sa kamatayan. Hindi rin inasahan ni Junhyun na gagawin ni Chairman Na ang ganoong kalayo. Binigyan ni Junhyun si Director Song ng pera para makatakas kasama ang kanyang pamilya. Kapalit nito, nakuha ni Junhyun ang electronic code para sa 300 bilyong won. Nanginig sa takot si Bang Gyul dahil sa mga mapanlinlang na plano na ito. Di niya akalaing magiging ganun kalupit ang tao para sa pera. Naniwala na rin si Bang Gyul sa kakayahan ng kasama. Sabi ni Junhyun, dapat bawiin ang korporasyon mula sa kambal. Samantala, hindi makapag-log-in si Chairman Na sa kanyang electronic account. Alam niyang niloko siya ni Director Song at labis siyang nagalit. Sinabi ng assistant na nawala ang katawan ni Director Song mula sa pinangyarihan ng aksidente. Nagpadala siya ng tao sa lugar para iwas aberya. Pinaimbestigahan agad ni Chairman na ang nag-udyok kay Director Song. Iimbestigahan naman ni Jae-gyong ang kanyang asawa.
Ipinaliwanag ni Chairman na sa kanyang anak na si Jae-sung ay anak ni Chairman Kang. Maaaring si Jae-sung ang nasa likod ng lahat ng manipulasyon. Hindi kasing simple si Jae-sung gaya ng ipinapakita niya sa panlabas. Kinabukasan, pumasok ang lahat sa trabaho gaya ng nakagawian. Nagmadali si Director Kim sa departamento para purihin sila. Hinanap din niya si intern Jun Haeon. Dahil wala ito, nagsinungaling ang pinuno na nasa banyo lang si Jun Haeon. Sabi ni Director Kim, pakakainin sila bilang pabuya sa trabaho. Tinawagan ng head si Jun Haeon. Sa mga sandaling iyon, nagpapahinga si Jun Haeon sa bathtub ng hotel. Sinabi ng pinuno ng departamento na magpapaparty ang direktor at hinihiling niyang dumalo ang lahat. Bagamat ayaw niya, napilitan si Jun Haeon na dumalo. Ipinagmamalaki ng kuripot na direktor na ililibre niya ang lahat ng marangyang pagkain pero masyado siyang kuripot para gumastos ng malaki. Ipinilit niyang mag-order na lang ng baboy ang lahat para makatipid. Habang kumakain, palaging inuutusan ni Director Kim si Bang Gyul. Sanay na si Bang Gyul sa ganito kaya hindi na siya tumutol. Ngunit galit na hinarap ni Jun Haeon ang kinaiinisang direktor. Sinabi niyang gusto niyang hamunin si Director Kim sa isang tagayan. Kung matalo si Director Kim, kailangang sumama ng lahat sa isa pang party kasama niya. Pero kung matalo si Director Kim, hindi na siya papayagang magdaos ng ganitong mga party. Kung gusto talagang gantimpalaan ni Director Kim ang kanyang mga empleyado, dapat bigyan na lang niya sila ng pera direkta. Kilala si Chairman Kang sa kanyang kakayahang uminom nang hindi nalalasing. Laging talo si Director Kim tuwing nakakaharap niya si Chairman Kang at hindi naiiba ang pagkakataong ito. Halos mawalan na ng malay ang direktor dahil sa kalasingan, ngunit nanatiling matino si Jun Haeon. Dahil sa kanya, nakatakas ang lahat sa banayad na pagpapahirap ni Director Kim. Hindi matiis ng mabait na si Bang Gyul na iwan ng lasing na pinuno ng departamento sa kalsada. Nagalok siyang ihatid ito pa uwi, ngunit nagboluntaryo si Jun Haeon. Siyempre, babae si Bang Gyul kaya hindi siya komportableng gawin iyon mag-isa. Kinabukasan ng umaga, nagising si Department Head Park sa presidential suite ng hotel. Hindi pa niya naranasan ang ganitong karangyang pamumuhay noon. Nagulat siya nang makita rin doon si intern Jun Haeon. Nagreklamo si Department Head Park na masyadong magastos si Jun Haeon sa paggamit ng pera ng kompensasyon mula kay Chairman Kang para lang magpakasaya roon. Pinayuhan niya si Jun Haeon na mahaba ang buhay at marami pang ibang bagay na nangangailangan ng pera. Dapat matutong magtipid ang mga kabataan para mas maging komportable sila sa kanilang pagtanda. Pagkatapos, inanyayahan ni Department Head Park si Jun Haeon na tumira kasama niya at hatiin ang renta. Tumawa si Jun Haeon at nagsinungaling na siya raw ang bunsong anak ni Chairman Kang na palihim na pinoprotektahan nito. Sa pagkakataong ito, nagkaproblema si Chairman Kang kaya kailangan niyang bumalik sa korporasyon upang hanapin ang taong nanakit sa kanyang ama. Ikinuwento rin ni Jun Haeon ang tungkol sa dating kaso ni Department Head Park. Noong panahong iyon, nagdulot ng gulo ang kambal kaya si Department Head Park ang napagbintangan. Nakaramdam ng matinding konsensya si Chairman Kang nang malaman niyang napagbintangan ng mali si Department Head Park, ngunit para maprotektahan ang kanyang anak na lalaki at babae, napilitan siyang hayaang magdusa si Department Head Park. Dahil dito, babayaran ni Jun Haeon si Department Head Park bilang kapalit ng pagtulong nito kay Jun Haeon na alisin ang kambal. Pagkatapos, pinasuot ni Jun Haeon ng designer na damit si Manager Park sa tulong ng isang tao. Pagkatapos, pinagmaneho niya si Manager Park papunta sa trabaho gamit ang kanyang supercar. Nagulat si Manager Park sa kabaitan ni Jun Haeon. Halos nakita niya ang isang aura na nagmumula kay Jun Haeon. Pagdating nila sa kumpanya, agad na bumaba ng kotse si Manager Park at binuksan ang pinto para kay Jun Haeon. Napansin ni Bang Gyul ang sobrang paggalang ni Manager Park at dali-daling lumapit upang tanungin kung bakit naglalakas loob si Jun Haeon na umasta ng ganoon sa kanyang nakakataas. Halos mabunyag ni Manager Park na si Jun Haeon ay ang bunsong anak ni Chairman Kang, ngunit nagawa ni Jun Haeon na patahimikin siya sa tamang oras. Samantala, iniimbestigahan ng pulisya ang aksidenteng kinasangkutan ni Director Song. Dumating sila sa korporasyon upang kunin ang mga pahayag ng mga sangkot. Agad na umiwas si Bang Gyul sa kambal nang makita niya sila dahil nangako siyang lalayo sa kanila upang manatili sa korporasyon. Nang iniimbestigahan ng pulisya si Jae-sung, nagsimula siyang mag-alala, ngunit hindi doon natapos ang kwento. Dahil sa biglaang pagkawala ni Director Song, nagtipon ng board meeting si Secretary Lee. Paulit-ulit na tinanong ng mga shareholders si Jae-sung tungkol sa pagkawala ni Director Song. Nagsinungaling si Jae-sung, sinabing kusa raw nagbitiw si Director Song noon pa, ngunit hindi ito pinalampas ni Jae-jong. Pinaratangan niya si Jae-sung sa pagtanggal kay Director Song. Napahiya at nagalit si Jae-sung sa kanyang kapatid. Pagkatapos, nagpanukala si Jae-jong ng bagong proyekto
Alam na alam ni Jae-sung na ito ay isang plano ng kanyang kapatid na gamitin ang investment para maglustay ng pondo ng kumpanya. Pagbalik niya sa kanyang opisina, nadatnan niyang naghihintay ang kanyang asawa. Pumunta siya doon ayon sa utos ng kanyang ama upang imbestigahan kung si Jae-sung nga ba ang may kagagawan sa pagmamanipula kay Director Song. Samantala, nire-review ni Junhyun ang impormasyon tungkol sa nalalapit na proyekto sa Pantalan. Isa itong napakaakit-akit na proyekto na may potensyal na kumita ng malaking pera. Alam niyang hinding-hindi palalampasin ni Jae-sung at Jejong ang proyektong ito. Ang tungkulin niya ngayon ay gamitin ang pagkakataong ito upang maghasik ng alitan sa pagitan ng kambal. Pagkatapos pinuntahan ni Junhyun si Jae-jong. Nag-alok siya na makipagtulungan kay Jae-jong sa negosyo. Ipinangako ni Junhyun kay Jae-jong na tutulungan niya itong tanggalin si Jae-sung. Pagkatapos noon, pumunta sina Junhyun at Banggul sa isang cafe upang makipagkita sa sekretarya ng gobernador ng lalawigan. Palapit na ang eleksyon, kaya't naging napakaingat ng sekretarya. Maingat niyang kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Junhyun at Banggul. Dahil tatakbo na bilang alkalde ang gobernador, kailangan niya ng pera. Pinayagan silang magpresenta ng solusyon. Kung makatwiran, makikipagtulungan ang gobyerno. Mungkahi ni Bangjul na pamunuan ni Jae-jong ang proyekto sa Pantalan. Sinabi ni Junhyun na hindi mabibigo ang gobernador kung makikipagtulungan sila. Ang kolaborasyong ito ay parehong lulutas sa problema ng polusyon sa kapaligiran na dulot ng uling at magbibigay ng trabaho sa mga walang hanapbuhay sa lungsod. Gumamit si Junhyun ng taktika ng pagmamadali sa oras. Mabilis siyang nagsalita at sunod-sunod na nagtanong upang hindi makabawi o makapagtanong ng kontra ang sekretarya. Talagang nadala siya sa mabilis na takbo ni Junhyun. Ipinresenta ni Junhyun ang kontrata upang ikonsulta ng sekretarya sa gobernador ng lalawigan. Labis na humanga si Bangjul sa asal ni Junhyun. Palagi siyang kalmado, kahit pa sa harap ng hirap o panganib. Samantala, sinabi ng anak ng gobernador sa kanya na hindi ang kanyang asawa ang nagmamanipula kay Director Song. Nagkasundo silang ibunton ang lahat ng sisi kay Jae-jong, umaasang magagamit nila ang pagkakataong ito upang maghasik ng alitan sa pagitan ng kambal. Kinagabihan sa villa, abala si Mrs. Jo sa pag-aasikaso sa mga anak ng kanyang asawa mula sa naunang kasal. Kakauwi lang ng asawa ni Jae-sung. Sinabi niya na hindi umuwi si Jae-sung para maghapunan ngayon dahil lumabas ito para uminom kasama ang mga kaibigan. Pagkatapos gusto sanang umupo at kumain ni Mrs. Jo, ngunit agad siyang hinila ni Jae-jong papunta sa kusina upang magluto ng sopas para sa hangover ng kanyang nakababatang kapatid. Sinubukan ng asawa ni Jae-jong na ipagtanggol si Mrs. Jo, ngunit sinabi ni Jae-jong na hindi siya makakakain kung makakasabay niya sa mesa ang isang tulad ni Mrs. Jo. Samantala, naghapunan sina Jae-sung at chairman na kasama ang gobernador ng probinsya. Ang layunin nila ngayon ay makuha ni Jae-jong ang proyekto sa Pantalan. Matapos kumain at uminom ng sagad, umalis na ang grupo. Maging ang asawa ng gobernador ay naglagay pa ng maleta sa likod ng kanyang sasakyan. Palihim na nilitratuhan ni Depth Head Park ang lahat. Pagkatapos magtrabaho, tinawagan niya agad si Junhyun. Dahil nag-aalala si Junhyun na umuwi mag-isa si Banggul, inihatid niya ito pauwi. Nang makita ni Mrs. Jo ang anak, mabilis siyang lumabas para sumalubong. Nalungkot si Chairman Kang nang makita ang payat na asawa. Napagtanto niyang asawa lang niya ang tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi naniwala si Mrs. Jo na si Chairman Kang ang bumangga takas. Inaliw naman ni Banggul ang umiiyak na ina. Pag-uwi nila, bumungad ang magulong hapag. Gustong magluto ni Mrs. Jo pero pinigilan siya ni Banggul para makapagpahinga ang ina, kaya nagpa-deliver na lang siya. Masayang kumain at uminom ng beer ang mag-ina. Pagkatapos matulog ng kanyang ina, nagsimulang tumulong si Bangjul sa paglilinis ng bahay. Hinugasan niya ang mga pinggan hanggang kuminis ang mga ito. Pagkatapos, napansin niya ang isang komplikadong menu sa estante. Kinabukasan, nagising si Mrs. Jo at nakita ang kanyang anak na may dalang malalaki at maliliit na bag ng pagkaing take-out. Nagising ang parehong pamilya ng kambal at nagsimulang maghanap ng pagkain. Si Banggul ang namahala sa pag-aayos ng pagkain sa plato at si Mrs. Jo naman ang nagdadala nito sa mesa para sa kanila. Nasiyahan ng iba sa masarap na pagkain. Masayang nagdiwang si Mrs. Jo kasama ang kanyang anak sa kusina. Nang umagang iyon, dumalaw si Chief Park kay Junhyun dahil may hawak na siyang pera. Natutunan na ni Chief Park kung paano mag-enjoy. Naramdaman ni Junhyun na parang nainsulto ang kanyang mga mata sa makulay na pananamit ni Chief Park. Pinuri niya si Chief Park sa mahusay nitong trabaho at nangakong bibigyan siya ng malaking gantimpala sa susunod. Inutusan ni Junhyun si Chief Park na imbestigahan ang suhol ni Jae-sung sa gobernador para sa eleksyon. Palihim din siyang nag-abot ng maletang puno ng pera bilang pasasalamat. Dahil sa pera, nagpuyat si Chief Park buong gabi sa paghahanap ng mga pahiwatig. Kinabukasan, masiglang isinumite ni Chief Park ang mga resulta ng kanyang masusing paghahanap. Pagkatapos, dinala ni Junhyun ang mga resulta kay Jae-gyong. Nang mapasakamay niya ito, nagsimulang magbago ang kanyang ugali. Walang pag-aatubili,
Iniutos niya ang agarang pagpapatalsik kay Junhyun sa mismong araw na iyon. Ngunit bago maisakatuparan ng utos, dumating ang kalihim ng gobernador ng probinsya. Sinabi ng kalihim na pumayag ang gobernador na makipagtulungan kay Haegyong na labis na ikinatuwa ni Haegyong. Sa sandaling iyon nagbago ang ugali ni Junhyun. Pinagalitan niya ang kalihim, inakusahan itong iniinsulto si Haegyong. Maraming hiningi si Junhyun na napilitang magkompromiso ang panig ng gobernador. Nag-alit ang kalihim sa ugali ni Junhyun dahil pakiramdam niya ay nasayang ang mahalaga niyang oras. Galit na galit si Haegyong dahil sinira ni Junhyun ang kanyang negosyo, ngunit buong kumpiyansang idineklara ni Junhyun na sila ang nagwagi. Makalipas ang kaunting sandali, iniulat sa TV na inanunsyo ng gobernador ang kanyang pagbibitiw. Lumabas na tinakot ng grupo ni Junhyun ang gobernador gamit ang mga litrato ng pagtanggap niya ng suhol. Nagngit-ngit si Jae-sung nang marinig niya ang balitang ito. Tinawagan niya ang gobernador ng probinsya upang tanungin ito at nalaman niyang may sumabotahe sa proyekto. Makalipas ang kaunting sandali, nalaman niyang nakuha ni Haegyong ang proyekto ng Gangwon Port. Nagmadali siyang pumunta sa press conference ng kanyang kapatid at tinanong ito kung bakit inagaw nito ang kanyang proyekto. Ipinunto rin ni Secretary Lee na hawak ni Haegyong ang maraming posisyon at nangangamba siyang hindi nito matutukan ang bagong proyekto. Gayunpaman, buong kumpiyansang idineklara ni Haegyong na siya lamang ang may kakayahang pamunuan ang mahalagang proyektong ito. Sa huli, wala nang nagawa si Secretary Lee kundi hayaan si Haegyong na pamahalaan ang proyekto dahil humina ang impluwensya ni Jae-sung matapos magbitiw ang gobernador ng probinsya. Gayunpaman, patuloy na hinabol at kinuwestiyon ni Jae-sung ang kanyang kapatid sa harap ng lahat. Dahil naroon ang isang business partner, hindi na nakapagsalita pa si Haegyong. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pigilan si Jae-sung habang siya mismo ay umalis kasama ang kanyang partner. Nang makita ni Junhyun at Banggul na nagharap ang kambal, agad silang nagdiwang sa mismong lugar. Ito ay naitala ng mga tauhan ni Secretary Lee. Naniniwala si Secretary Lee na minanipula ng dalawa ang lahat ng nangyari. Kalaunan, nalaman niyang naninirahan si Junhyun sa presidential suite ng hotel na nakalaan para sa chairman. Matapos makita ang pagiging kapakipakinabang ni Junhyun, lubos na nagbago ang ugali ni Haegyong. Nais niyang kunin si Junhyun upang magtrabaho para sa kanya. Agad namang pumayag si Junhyun, ngunit may isang kondisyon siya. Kailangang ibigay ni Haegyong sa kanya ang mga titulo ng lupa na ninakaw niya kay Banggul. Kinagabihan, dinala ni Junhyun si Banggul sa isang 5-star hotel para maghapunan. Ibinigay niya rito ang mga dokumentong nabawi niya mula kay Haegyong. Nagulat si Banggul na naibalik sa kanya ang nawalang ari-arian. Naantig siya sa ginawa ni Junhyun. Sabi ni Junhyun, magiging resort ang lupa balang araw. Sa hinaharap, giginhawa ang buhay ni Banggul at magbibilang na lang siya ng pera. Pagkatapos, nagkunwaring may tawag sa telepono si Junhyun. Sa totoo, niyaya niya si Mrs. Jo na maghapunan kasama ang anak niya. Maging ang pagkain at alak ay pinili niya para sa kanila. Sa ganoong kagalang-galang na lalaki, sinong hindi mahuhulog? Kinagabihan, lihim na nagpunta si Junhyun sa karerahan. Matapos magmaneho ng sandali, kumaan ang kanyang loob. Pagbaba niya ng kotse, hinarang siya ni Haegyong at ng mga tauhan nito. Sinabi niyang alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Junhyun. Dahil dito, namutla si Junhyun sa takot. Ipinahayag ni Haegyong na kabilang si Junhyun sa grupo ni Secretary Lee, kaya alam niya ang password ng safe at ang mga susi ng kotse ni Chairman Kang. Sinabi pa niya na may pera si Junhyun para magsuot ng mga designer na damit at tumuloy sa pinakamagarang mga hotel. Maring itinanggi ito ni Junhyun. Gumamit ng dahas ang mga tauhan ni Haegyong upang pilitin si Junhyun na aminin ang totoo. Sa huli, matalinong sinabi ni Junhyun na galit siya kay Chairman Kang dahil sinira ng chairman ang kanyang karera sa football. Sinabi niyang nirentahan lang ang kotse gamit ang kabayaran mula kay Chairman Kang at peke lang ang mga damit na suot niya. Sinabi niyang gusto lang niyang maranasan ang pakiramdam ng pagiging mayaman kahit sandali. Pati ang relo niya ay inihagis ni Junhyun sa sahig at inapakan na para bang inilalabas ang kanyang galit. Napaniwala ni Junhyun si Haegyong sa kanyang pagpapanggap at sa wakas ay umalis na ito kasama ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, may mga tao pa ring palihim na nagmamanman kay Junhyun si Haegyong at gusto pa niyang imbestigahan ang relasyon nito kay Secretary Lee. Pinulot ni Junhyun ang mamahaling relo na nagkakahalaga ng daan-daang milyong won at halos mapaiyak siya. Hindi niya alam kung smart pa itong umayos. Pagkatapos muling pinigilan si Junhyun ni Secretary Lee. Inakusahan ni Secretary Lee si Junhyun ng pagnanakaw ng setro ng kapangyarihan ni Chairman Kang. Pagkatapos, kinuha rin ni Junhyun ang malaking halaga ng ginto at ang hotel keycard ng chairman. Sumumpa si Junhyun na wala siyang ninakaw dahil siya mismo si Chairman Kang. Hindi maituturing na pagnanakaw ang pagkuha ng sarili niyang mga gamit. Nang makita niyang hindi pa rin siya pinaniniwalaan ni Secretary Lee, ikinuwento ni Junhyun ang maraming alaala nilang dalawa
mula sa kwento ng pagkamatay ng ina ni Secretary Lee. Ngunit hindi nakauwi ang kanyang ama dahil na stranded sa paliparan hanggang sa karanasan nilang dalawa na naabutan ng sandstorm sa Dubai. Nagulat si Secretary Lee. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Junhyun ang mga pribadong bagay na iyon. Malinaw na wala namang nabanggit tungkol doon sa diary ni Chairman Kang. Sumumpa si Junhyun na siya si Chairman Kang. Nag-arm wrestling pa siya kay Secretary Lee para patunayan ang kanyang sinasabi. Bilang isang materialista, hindi makapaniwala si Secretary Lee sa pagpapalit ng kaluluwa. Hindi na siya pinansin ni Junhyun at basta na lang umalis. Sa daan, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Ayaw mabunyag ng kanyang identidad, kaya napabalik si Junhyun sa dati niyang bahay imbes sa hotel. Doon ay labis siyang nagsisisi. Hindi sana niya sinabi kay Jae-gyong na nakatira pa rin siya sa lugar na iyon na salat sa yaman. Saktong dumating ang nurse at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa lola ni Junhyun. Lumabas na sumailalim pala siya sa isang komprehensibong pagsusuri sa kalusugan. Hindi naman masyadong malala ang kanyang demensya, pero pilit pa rin ng matanda na makita ang kanyang apo. Pinauuwi ng nurse si Junhyun kasama ang lola, pero tumanggi siya. Para sa kanya, masyadong luma ang bahay na ito, pero dahil binabantayan siya, wala siyang choice kundi manatili. Pumasok si Junhyun sa banyo at nag-shower, nanginig siya sa lamig ng tubig. Gabi na nang natulog si Junhyun sa malamig na sahig, hirap siyang matulog. Kinaumagahan, nagising si Junhyun. Sumakit ang leeg niya sa pagtulog sa sahig. Nagrereklamo ang mag-amang nasa kawalan ng ambisyon ni Jae-sung, pero dahil kailangan pa nila ito, hindi pa nila siya matapon. Sinimulan na nila siyang imanipula. Pinagalitan ni Chairman Na ang kanyang manugang dahil sa pagiging mahina at duwag, na hinahayaan si Jae-gyong na apihin siya nang hindi lumalaban. Gayunpaman, matatag siyang ipinagtanggol ng kanyang asawa na labis na nakaantig kay Jae-sung. Sa huli, napilitan si Chairman Na makipagkompromiso at sinabi kay Jae-sung na ibalik ang kanyang composure at makipagkompetensya para sa nalalapit na proyekto. Handang mag-invest ng kapital ang Taeha Group ni Chairman Na upang matulungan si Jae-sung na manalo sa proyekto. Samantala, nagboboxing at nagsasanay si Jae-gyong. Biglang ipinaalam ng kanyang sekretarya ang resulta ng investigasyon tungkol kay Junhyun. Nakatira si Junhyun sa isang sirasirang attic at ang kanyang lola na may demensya ay nakaospital. Lahat ng kanyang mga sasakyan at designer goods ay peke at inuupahan lamang. Nang marinig ito, nawala ang mga hinala ni Jae-gyong tungkol kay Junhyun. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na mag-schedule ng pagpupulong kasama ang direktor ng bangko. Nais ni Jae-gyong na targetin ang nalalapit na proyekto. Minamanmanan siya ni Bang Geul at agad na ipinaalam kay Junhyun ang balitang ito. Kamakailan, binabantayan si Junhyun kaya hindi siya makakilos ng mag-isa. Inutusan niya si Chief Park na dalhin ang maalamat na baston sa misteryosong lihim na silid ni Chairman Kang at nakawin ng 5 bilyong won. Lubos na nabigla si Chief Park sa napakalaking yaman ni Chairman Kang. Gayunpaman, labis na natuwa si Junhyun sa mabilis at mahusay na trabaho ni Chief Park. Ginantimpalaan ni Junhyun si Chief Park ng isang bungkos ng tseke na labis niyang ikinatuwa. Nagsimulang magpalakas si Chief Park kay Junhyun, pinupuri ang kanyang itsura at pagkatapos ay binatikos ang itsura ni Chairman Kang, sinasabing hindi talaga sila mag-ama. Nang marinig ito, nagalit si Junhyun at agad na hiniling na isauli ni Chief Park ang pera. Lubos na nalito si Chief Park sa biglaang pagbabago ng ugali ni Junhyun. Samantala, sa isang cafe, nakipagkita si Jae-gyong sa manager ng bangko. Nalaman ni Junhyun na ginagamit niya ang kanyang mga koneksyon upang maglustay ng pondo mula sa isang bagong proyekto. Alam ni Jae-sung ang magiging hakbang ni Jae-gyong. Alam niyang kailangan niyang pabilisin ang mga bagay. Tinawag niya ang mga shareholder as nakipagnegosasyon sa kanila. Sinabi ni Jae-sung na mag-i-invest ng kapital ang Taeha Group ng kanyang biyenan kung siya ang mamamahala sa bagong proyekto. Samantala, pinuna ni Junhyun ang luma at lipas na pananamit ni Bang Geul. Pakiramdam niya ay hindi siya mukhang anak ng chairman. Nasaktan at nagalit si Bang Geul sa mga puna. May mahalaga silang kailangang asikasuhin ngayon kaya nag-day off sila. Dahil sinusundan sila, kinailangan nilang magpalit-palitan ng palihim na paglabas. Kinailangan ni Department Head Park na gumamit ng mga unan bilang panakip para malinlang ang kanilang mga kasamahan. Ayaw niyang may makapansin ng kahit anong kakaiba. Biglang tumakbo si Secretary Lee. Gustong makita si Junhyun. Hindi alam ni Department Head Park kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Karaniwang natatakpan ang kasinungalingan ng marami pang iba. Tumakbo si Secretary Lee sa mesa ni Junhyun at pinunit ang papel na may sulat kamay nito, saka ito ikinumpara sa sulat kamay ni Chairman Kang. Nakita niyang magkapareho ang sulat kamay ng dalawang lalaki. Ngayon, sigurado na siyang ang kaluluwa ni Chairman Kang ay nasa katawan ni Junhyun. Samantala, sinabi ni Bang Geul na gusto niyang dumaan muna para magpalit ng damit dahil kailangan niyang gumanap bilang isang matagumpay na negosyante ngayon. Matagal siyang namili ng damit na angkop isuot. Hindi natuwa si Junhyun nang makita si Bang Geul na nakasuot ng maikling palda at mataas na takong.
Malinaw na tinatrato lang niya si Bang Geol na parang isang ama sa kanyang anak na babae, ngunit inakala ng babae na nililigawan siya nito. Samantala, dahil sa manipulasyon ni Jaegyong, naputol ang pondo para sa proyekto. Tumanggi ang bangko na aprubahan ang loan kaya't nawala ng pera ang may-ari ng proyekto para ipasweldo sa mga manggagawa. Bilang resulta, nagwelga ng sabay-sabay ang mga manggagawa. Sa mga sandaling iyon, tumigil na rin sa pakikipagtulungan ang Choiceon Group. Sinamantala ni Jaegyong ang pagkakataon at nag-alok ng 80 bilyong won para bilhin ang proyekto. Siyempre, hindi basta-basta tatanggapin ng may-ari ng proyekto ang kanyang alok. Pagkatapos ay dumating si Jae-sung. Ipinabatid niya sa may-ari ng proyekto na ang kanyang kapatid ang nagputol ng kanilang pondo. Nag-alok naman si Jae-sung ng 100 bilyong won para muling bilhin ang proyekto. Gaya ng inaasahan, parehong tinanggal sina Jae-sung at ang kanyang sekretarya. Samantala, masusing inimbestigahan ni Junheon ang proyekto. Alam niyang kasalukuyang lugi ito ng 100 bilyong won. Pagkatapos, pinuntahan ni Junheon ang kabilang panig. Sinabi niya na nais makipagtulungan ng kanyang amo at inanyayahan ang may-ari ng proyekto sa kanyang villa upang pag-usapan ang usapin. Nagkunwaring isang mayamang negosyante si Bang Geol at sinabi niyang mag-aambag siya ng 5 bilyong won upang buhayin muli ang proyekto sa kondisyong gagamitin niya bilang kolateral ang 30% ng shares ng proyekto. Ang plano nila ay gawing potensyal na kumikita ang proyekto at pagkatapos ay ibebenta nila ito sa halagang 300 bilyong won. Medyo hindi ka panipaniwala ito para sa may-ari ng proyekto, ngunit tiniyak ni na Junheon at Bang Geol sa kanya na sila na ang bahala sa lahat. Ang estratehiya nila ay gawing isang kaakit-akit na pain ang GF project upang mahikayat ang kambal na mag-agawan dito. Kinagabihan, dumalaw si Secretary Lee kay Junheon. Nakatayo si Secretary Lee sa ulan, basang-basa ang kanyang katawan. Naawa siya kay Chairman Kang. Marahil ay labis na nasaktan ang chairman dahil sa pagtataksil ng kanyang mga anak. Sinisi ni Secretary Lee ang sarili niya dahil wala siyang silbi at hindi niya matulungan si Chairman Kang. Pinalubag-loob ni Junheon si Secretary Lee, sinigurado sa kanya na tapos na ang lahat. Magkasama silang nakatayo sa ulan, habang tinititigan sila ng mga dumadaan ng may paghuhusga. Pagkatapos, sabay na kumain sa labas sina Junheon at Secretary Lee. Sinabi ni Junheon na marami siyang plano para sa hinaharap at siguradong paparusahan niya ang mga walang utang na loob na iyon. Noong gabing iyon, natapos ni Junheon ang trabaho ng 10:00. Bawat kilos ni Junheon ay iniuulat ng mga detective kay Jaegyong. Kinabukasan, tinawagan ni Jaegyong ang may-ari ng proyekto, ngunit hindi ito sumagot. Pinuntahan niya ito at nadatnan niyang masayang nakikipag-usap kay Jae-sung. Agad na nagtitigan ng masama ang magkapatid. Walang halaga ang ugnayan ng pamilya kapag pansariling interes na ang pinag-uusapan. Nang makita niyang muling nagsimula ang proyekto, nag-alala si Jaegyong. Sila ng kanyang kapatid ay unti-unting nagtaas ng halagang ilalaan nila para sa karapatan sa proyekto. Binalaan ni Junheon ang may-ari ng proyekto na huwag makipagkompromiso sa kanila. Sinabihan niya ang may-ari ng proyekto na panatilihing nagtatrabaho ang mga manggagawa kahit gabi. Kailangan nilang magmukhang abalang-abala. Pagkatapos, kailangang mag-post ng may-ari ng proyekto ng anunsyo ng trabaho para kumuha pa ng 100 manggagawa upang magmukhang napakaganda ng takbo ng proyekto. Kinagabihan, sinadya ni Junheon na puntahan si Jae-sung. Paalala niya, pinagsisikapan ni Jae-kyung na mabawi ang GF project. Nilitratuhan ng private investigator ang pagkikita nila. Kinabukasan, nagdaos ng pulong si Jae-kyung at inihayag ang kanyang balak na gumastos ng 150 bilyong won para mabawi ang GF project. Naisip ng mga shareholder na masyadong mapanganib ito. Sinubukan nilang pigilan siya. Ngunit determinado si Jae-kyung. Hindi siya maaaring matalo sa kanyang hangal na nakababatang kapatid. Samantala, pumunta rin si Jae-sung sa kanyang biyenan. Nakiusap si Jae-sung sa kanyang biyenan na pautangin pa siya ng mas malaking halaga. Gustong gamitin ni Jae-sung ang 200 bilyong won para mabawi ang GF project. Sa simula, hindi pumayag si chairman na. Hindi lamang nangako si Jae-sung na gagamitin ang kanyang mga ari-arian bilang collateral kaya napapayag din si chairman na. Nang hapon ding iyon, habang nag-iisip si Jae-jung, tumawag ang project manager. Ipinahayag ng manager na nag-aalok si Jae-sung ng 200 bilyong won para mabawi ang proyekto. Kung hindi makakapag-alok si Jae-jung ng mas magandang bid, ibebenta ng manager ang proyekto kay Jae-sung. Nataranta si Jae-jung nang marinig ito. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bawiin ang pondo mula sa ibang mga proyekto at iliquidate ang mga ari-arian na nakapangalan sa kanya. Desidido siyang labanan si Jae-sung hanggang sa huli. Nagsimula ang tunggalian ng kambal. Hindi nila alam na nahulog na sila sa bitag na inihanda ni Junheon. Kinabukasan ng umaga, naganap ang isang subasta. Paulit-ulit na nagbid ang kambal upang mabawi ang GF project. Sa huli, nanalo sa bid si Jae-sung sa tulong ng biyenan. Galit si Jae-jung sa akalang pinagtaksilan siya, pero sabi ni Jae-sung, magpakasal siya sa mayaman para suportahan din. Sinisi siya ni Jae-jung sa pagtanggap ng pera mula sa Taeha Group at pinaalalahanan sa turo ng ama.
Kinagabihan, habang malungkot si Jae-jong sa kanyang opisina, dumalaw sa kanya si Junhyun. Sinabi niyang matutulungan niya si Jae-jong na mabawi ang proyekto, ngunit hiningin niyang humingi ng tawad si Jae-jong dahil pinatrak siya nito. Napuruhan, napilitan na lang makipagkompromiso si Jae-jong. Nagulat si Banggol na kahit ang mayabang na si Jae-kyung ay napapayag ni Junhyun. Pagkatapos, dinala ni Junhyun si Jae-jong upang ipakilala sa may-ari ng proyekto. Nang basahin ni Jae-jong ang kontrata, nakita niyang kailangan niyang isuko ang 30% ng shares, kaya agad siyang tumanggi. Sinabi ng may-ari ng proyekto na kung ayaw niya, ibibigay niya ang pagkakataon kay Jae-sung. Sa huli, dahil sa kanyang pagiging palaban, agad na pinirmahan ni Jae-jong ang kontrata ng walang pag-aalinlangan. Matapos makamit ang kanyang layunin, tuwang-tuwa siya at nais niyang bigyan ng regalo si Junhyun bilang gantimpala. Sinabi ni Junhyun na gusto niya ng porsyento ng shares ng Kyosan Group. Nangako si Jae-jong na kapag siya na ang naging chairman ng grupo, ipapamana niya kay Junhyun ang kumpanya ng chemical. Kinagabihan, bumalik ang asawa ni Jae-sung at nadatnan siyang umiinom. Galit na pinuna ng kanyang asawa ang hindi paggamit ng mastusong paraan ni Jae-sung para harapin si Jae-kyung. Ngunit sinabi ni Jae-sung na wala namang kahinaan ang kanyang kapatid. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang pagtatangka ni Jae-jong na patayin si Chairman Kang. Maaari niyang gamitin ang insidenteng ito upang maghiganti kay Jae-kyung. Kinabukasan, pumunta si Jae-jong sa opisina ng chairman. Gusto niyang maranasan kung ano ang pakiramdam ng maupo sa pinakamataas na posisyon at hangaan ang kanyang imperyo. Sumakay ng eroplano sina Junhyun at Bang Geol para sa isang business trip sa ibang bansa. Sabi ni Jae-jong, pagbalik nila, malamang siya na ang nakaupo sa upuan ng chairman. Pinuri ng lahat ng shareholders si Jae-kyung, tinuturing siyang nagmana ng talas ng isipan at pananaw ni Chairman Kang. Pakiramdam ni Jae-jong ay nasa rurok na siya ng kanyang karera, naniniwalang malapit na niyang makuha ang pagiging chairman. Gayunpaman, sinabi ni Director Sung na hindi lehitimo ang pagmamana ng posisyon na ito dahil hindi naman nag-iwan ng testamento si Chairman Kang kung sino ang magmamana ng kanyang posisyon. Kahit na maitalaga si Jae-jong bilang pansamantalang chairman, mawawalan din ng bisa ang posisyon kapag gumaling na si Chairman Kang. Matapos ang GF project, may mga natuwa at may mga nalungkot. Lubhang nag-aalala ang mga kampi kay Jae-sung. Hindi pumunta si Jae-sung sa kumpanya para pakalmahin sila. Sa halip, ang kanyang asawa ang dumating. Sinabi ni Eun na simula ngayon, dapat siyang tawaging CEO ng lahat. Lumabas na sinabi ni Jae-sung sa kanyang asawa ang plano ng kanyang kapatid na gamitin ang euthanasia kay Chairman Kang, kaya't nagplano silang mag-asawa ng kontra laban kay Jae-kyung bago pa sila maalis. Sa puntong ito, nagdududa ang mga shareholder sa kakayahan ni Yoon-se. Ipinahayag niya na magiging malaking tulong siya sa negosyo ng korporasyon, ngunit sa totoo lang, nagbabalak siyang gawing bahagi ng taeha ang Kyosan. Samantala, dumating sina Junhyun, Bang Geol at Department Head Park sa hotel para mag-check-in. Gayunpaman, si Department Head Park na medyo magulo ay isang kwarto lang ang nabook at puno na ang hotel. Kinailangan ni Bang Geol na magdesisyon na magsama-sama silang tatlo sa iisang kwarto, ngunit tumanggi si Junhyun na maiwan kaya inilabas niya ang kanyang makapangyarihang itim na card at nagbook ng presidential suite. Doon ay nakita rin nila si Chairman Na. Ipinaliwanag ni Junhyun na hindi para sa turismo ang kanilang pagbisita kundi may iba silang pakay. Lumabas na ang tinatarget pala ni Junhyun ay ang proyekto ng Ore na mahigit isang taon nang pinagtatrabahuhan ni Chairman Na. Sikat ang Juliva Island dahil sa mataas na kalidad ng lithium ore nito. Plano ni Junhyun na gamitin ang kanyang shell company para makuha ang lugar at pagkatapos ay ipapamerge ito sa Kyosan Group kaya magiging lehitimong major shareholder ng Kyosan Group ang shell company. Nagtaka si Banggol kung paano sila bilang mga dayuhan makakapagmina rito. Sinabihan ni Junhyun si Banggol na huwag mag-alala. Inutusan na raw niya si Secretary Lee na bilhin ang isang lokal na kumpanya ng pagmimina. Kailangan nilang mag-isip kung paano suhulan ang gobernador para magtagumpay dahil hawak niya ang mga karapatan sa pagmimina. Sumusunod si Department Head Park sa bawat utos ni Junhyun kaya nagselos si Banggol. Nang tanungin, nalaman ni Banggol na iniisip ni Department Head Park na anak sa labas ni Chairman Kang si Junhyun. Maya-maya, tumawag si Secretary Lee kay Junhyun upang ipaalam ang mga bagong pangyayari sa korporasyon. Kamakailan, labis na nasisiyahan sa sarili si Jae-jong. Nagpalinis pa siya ng opisina ng chairman bilang paghahanda sa kanyang paglipat doon. Sabi ni Junhyun, hayaan na lang daw si Jae-jong na namnamin ang kanyang tagumpay. Samantala, nagsimulang magkunwaring may sakit si Jae-sung upang makaiwas sa responsibilidad. Sa Kyosan Corporation, may dalawang paksyon na naglalaban-laban. Gusto ni Jae-jong na makuha ang tiwala ng mga empleyado sa pag-ayos ng benepisyo. Si Eun-se naman ay unti-unti nang nagkakaposisyon sa kumpanya. Binunyag ni Jae-kyung ang balak ni Eun-se at ama nito sa Kyosan Group. Nagdeklara ng giyera si Eun-se kay Jae-kyung. Gabi noon at gustong magtrabaho ni Junhyun,
pero naabala siya ni Manager Park. Humilik at nautot ito, kaya bumaho ang silid. Hindi na makatiis si Junhyun kaya kinuha niya ang kanyang kumot at unan para matulog sa sofa. Nakita ni Junhyun na gising pa si Banggul at kumakain ng noodles. Binalaan niya ito na nakakataba ang noodles, pero nang malamang gawa ni Mrs. Jo ang kimchi, humingi rin siya. Mabilis niyang naubos ang noodles at kalahating garapon ng kimchi. Hindi pa rin kontento si Junhyun, kaya tinangkapan niyang angkinin ang buong garapon ng kimchi para sa sarili niya. Sa villa, bumalik si Jae-gyong at pinayagan si Mrs. Jo na dalawin ang kanyang ama sa ospital. Pagkatapos, hiniling ni Jae-gyong kay Mrs. Jo na suportahan siya sa pagtakbo bilang chairman sa nalalapit na shareholders meeting. Narinig ng asawa ni Jae-gyong ang buong pag-uusap. Nagsimula siyang matakot sa sarili niyang mapagkunwaring asawa. Tinanong ng asawa ang kanyang misis kung sinubukan ba nitong patayin si chairman kang gamit ang unan. Ipinaliwanag ni Jae-gyong na ginawa niya ang lahat para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Gusto niyang magkaroon ng maginhawang buhay ang kanyang asawa at mga anak sa hinaharap. Bigla silang nagulat nang may malakas na ingay. Nagmadaling lumabas ang asawa upang tingnan, ngunit wala siyang nadatnan doon. Akala nila hangin lang ang bumangga sa bintana, pero sa totoo lang, si Mrs. Jo ay nasa labas at narinig ang buong nakakatakot na lihim. Samantala, nagrereklamo si Yoonse sa kanyang asawa tungkol sa pang-aapi sa kanya ni Jae-gyong sa Choisung Group. Naawa si Jae-sung sa kanyang asawa at naniwala siyang nagdusa ito dahil sa kanya, kaya nang iminungkahi ni Yoonse na ibenta ang ilan sa mga ari-arian ng kumpanya, agad siyang pumayag. Sabi ni Jae-sung na si Jae-gyong lang ang dapat nilang bantayan at ang bunsong kapatid nilang si Banggul ay pabaya at mahilig lang maglakbay at gumastos ng pera kaya hindi nila ito kailangang alalahanin. Kinabukasan ng umaga, pumunta ang grupo ni Junhyun sa minahan ng lithium para sa isang tour. Nagkunwari ang tatlo bilang mga tour guide at turista at kinunan ng litrato ang buong lugar para sa dokumentasyon. Nang nagmamadaling umalis, si Secretary Choi, ipinakutuban ni Junhyun kay Chief Park na sundan siya. Pumunta si Secretary Choi para sunduin si Chairman Na at pagkatapos ay magkasama silang pumunta sa mansyon ng gobernador. Mukhang napakaganda ng relasyon ng Taiha Group at ng gobernador. Masaya silang nagkamayan ng magkita. Nangako si Chairman Na bibigyan niya ang gobernador ng 300 bilyong won kung patuloy nitong ipagkakaloob sa kanyang grupo ang karapatan sa pagmimina. Samantala, pumunta sina Junhyun at Banggul sa hotel. Sinundan nila ang mga tauhan ni Chairman na papasok sa elevator. Habang nag-uusap ang grupo, marami silang narinig na impormasyon. Sinundan nila ang mga ito at nalaman ang numero ng kwarto. Gumamit sila ng dahilan na gusto nilang mag-order ng inumin para sa kwartong iyon upang ipaakyat ng waiter ang mga inumin. Nagkunwari si Junhyun na miyembro siya ng grupo. Inabot ni Junhyun sa waiter ang isang bungkus ng pera kaya't napangiti ito sa tuwa. Sinamantala ni Banggul ang pagkakataon at mabilis na pinalitan ang mga bote ng alak. Nang pumasok na ang waiter sa kwarto, hinarangan ni Junhyun ang pinto at pinalitan ang kanilang room key cards. Nang umagang iyon, maagang dumating si Mrs. Jo sa ospital at naaktuhan ang asawang doktor ni Jae-gyong na tinuturukan si Chairman Kang. Sa puntong iyon, maamo niyang inamin ang buong katotohanan. Pagkarinig nito, nanginig si Mrs. Jo sa galit. Di niya akalaing magagawa ng anak-anakan ng asawa niya ang ganoong kalupitan. Tinawagan ni Mrs. Jo si Jae-gyong para magtestigo para makuha nito ang pagka-chairman. Nagpasalamat si Jae-gyong pero inutusan ng assistant na ipatapon sa ibang bansa ang mag-ina pagkatapos ng usapin. Balak din niyang palitan si Secretary Lee ni Junhyun. Habang lumilipas ang panahon, napansin at napagtanto ni Jae-gyong na napakagaling ni Junhyun. Samantala, pinapahanap ni Yoonse ang lahat ng mga saksi mula sa mga naunang kaso. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Junhyun bilang utak sa likod ng mga ginawa ni Jae-gyong. Nalaman ni Jae-gyong na magkasama pala sa iisang departamento sina Junhyun at Banggul at magkasama pa silang naglalakbay sa ibang bansa. Sa kaibahan sa kanyang hangal na asawa, napakatalino ni Yoonse. Naramdaman niyang may kakaiba sa pagitan ng dalawa. Sa hotel, palihim na nakikinig sina Junhyun at Banggul sa labas ng kwarto. Nagulat sila sa biglaang pagdating ni Chief Park nang walang abiso. Matapos masigurong wala ng ibang tao sa loob, maingat silang pumasok. Lahat ng geological engineer ni Chairman Na ay mahimbing nang natutulog. Sinabi ni Junhyun na pinigyan niya ang mga ito ng alak na may 4% na alcohol content. Nagmadali ang tatlo maghanap ng ebidensya sa kwarto. Nakakita sila ng dokumentong nagsasabing ang lithium ore density rito ay 45%. Ang bilang na ito ay doble sa iniulat ni Chairman Na sa gobernador. Lumabas na matagal nang ginagamit ni Chairman Na ang paraang ito upang linlangin ang gobernador at kumita mula sa bentahan ng lithium sa loob ng mahigit 1 taon. Nagpasya ang tatlo na dumalo sa party ng gobernador ngayong gabi upang ilantad si Chairman Na. Nagbihis sila na parang grupo ng makapangyarihang mga negosyante.
Habang ipinapakita ng assistant ang kontrata sa gobernador, biglang sumugod si Department Head Park at natapunan ito ng alak. Bago pa magalit ang gobernador, inabot ni Banggul sa kanya ang isang bunton ng mga dokumentong nag-aakusa kay Chairman Na. Nang makita ito, nagnitngit si Chairman Na, ngunit bago pa siya makakilos, pinaalis siya ng gobernador. Galit na galit ang gobernador dahil naloko siya ng Koreano. Sinamantala ni Banggul ang pagkakataon upang ipresenta ang kontratang inihanda niya. Sinabi niya na kapag nakuha na nila ang karapatan sa minahan, papayag ang kanyang kumpanya na mas malaki ang porsyento ng gobernador. Pagkatapos, kukuha ang kumpanya ng mga lokal na tao upang magtrabaho sa minahan. Ito ang pinakamainam na solusyon na makakatulong sa gobernador na kumita habang nareresolba ang problema sa trabaho ng mga taga-Bolivia. Gayunpaman, dahil kakaloko lang sa kanya ni Chairman Na, naging mapagmatsyag na ang gobernador sa mga Koreano. Ayaw na niyang makipagtulungan sa kanila. Nang malapit na silang paalisin sa salusalo, sinabi ni Banggul kay Junhyun na ibigay ang kumpanya ng minahan sa gobernador kapalit ng pagkakataong makipag-usap. Kinagabihan, nagdaos si Jae-gyong ng hapunan para sa mga pangunahing miyembro ng korporasyon. Pangako niya ang siguradong kinabukasan, dagdag sahod at promosyon sa mga susunod sa kanya. Ginamit ito ni Jae-jong para makakit ng mga talentadong empleyado. Mas magaling siya sa pamamahala at media kaysa sa kanyang kapatid. Maya-maya, dinalaw siya ni Eunse. Ipinaalala ni Eunse kay Jae-jong na alam niya ang lahat ng masasama nitong ginawa. Alam ni Jae-jong na si Eunse ay isang tuso at ambisyosang babae. Pinakasalan ni Eunse si Jae-sung hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa pera at kapangyarihan nito. Sinabi ni Eunse na kung hindi ibibigay ni Jae-gyong ang kumpanyang kemikal at hindi susuhulan ang Taiha Group ng ilang benepisyo, ikakalat niya ang chismis na si Jae-gyong ang pumatay sa sarili nitong ama. Walang nagawa si Jae-jong kundi makipagkompromiso upang maiwasan ang gulo. Kinabukasan ng umaga, naging matagumpay ang pagpirma ng kontrata sa pagitan ng Shell Company ni Junhyun at ng gobernador ng Bolivia. Buong kumpiyansang sinabi ni Banggul na siya ang pinakamaraming naiambag dito. Walang sinabi si Junhyun na pagtanto niya na lumaki na ang bunsong anak na babae ni Chairman Kang. Samantala, sinuri ni Chairman Na ang mga surveillance camera ng hotel. Nadiskubre niyang ninakaw ng grupo ni Junhyun ang mga dokumentong may kaugnayan sa proyekto. Dinala ng chairman ang kanyang mga tauhan sa presidential suite upang harapin ang tatlong lalaki, ngunit wala ng tao sa kwarto. Maingat na nag-iwan si Junhyun ng liham para kay Chairman Na, kasama ang isang pakete ng gamot para sa sakit ng tiyan. Sa mga oras na iyon, nakasakay na sa eroplano pabalik ng South Korea ang grupo ni Junhyun. Tinulungan ni Junhyun si Banggul na ayusin ang kumot. Pagkatapos, bumaba sila sa paliparan upang umuwi. Nagpicture pa sila bilang souvenir upang alalahanin ang sandaling ito ng tagumpay. Biglang tumawag si Mrs. Jo, umiiyak ng hindi mapigilan. Agad na bumalik sina Banggul at Junhyun sa villa. Lumabas na labis na nasaktan si Mrs. Jo nang malaman niyang gustong patayin ni Jae-gyong ang kanyang asawa. Sinisi niya ang sarili dahil hindi siya naging maingat sa pagprotekta dito. Kinabukasan ng umaga, naganap ang pagpupulong para sa pagtatalaga ng bagong chairman. Pinalubag loob ni Eunse si Jae-sung, sinabing na ayos na ang lahat. Kailangan lang ihanda ni Jae-sung ang sarili niya para maupo sa upuan ng chairman. Dumalo rin si Mrs. Jo sa pagpupulong. Sinabi ni Jae-jung na hindi sapat ang kakayahan ni Jae-sung para pamunuan ng korporasyon, kaya siya na ang tatanggap ng mabigat na responsibilidad na iyon. Pagkatapos, nagsimula ng bumoto ang lahat. Si Eunse ang unang sumuporta kay Jae-gyong. Nagtaas kamay ang lahat bilang suporta. Nabigla si Jae-sung sa pagtataksil ng kanyang asawa. Pinagsalita ni Jae-jung si Mrs. Jo para lalong makuha ang suporta. Gayunpaman, idineklara ni Mrs. Jo ang kanyang pagtutol sa pagiging chairman ni Jae-jung ng korporasyon. Sinabi pa niya na nag-imbita siya ng mga eksperto mula sa ibang bansa upang gamutin si Chairman Kang at malapit nang gumaling si Chairman Kang at magiging kasing lusog muli tulad ng dati. Gusto sanang pabulaanan ni Jae-jung ang sinabi niya, ngunit habang lalo siyang nagsasalita, lalo siyang nagmumukhang makasarili at walang utang na loob. Sa huli, wala ni isa mang nagtaas ng kamay upang suportahan siya. Sinabi ni Secretary Lee na sa pagbili ng GF project, may mga panlabas na puwersang nagmanipula ng presyo at puhunan. Ang layunin ng kalaban ay magdulot ng kaguluhan sa korporasyon. Ngayon, dito mismo, inanunsyo niya ang pagbuo ng isang strategic inspection team na layuning protektahan ang Cheosang Corporation mula sa mga panlabas na puwersa. Si Jae-sung ang unang tumayo upang magpakita ng suporta. Agad namang nagtaas ng kamay ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang gusto lang nila ay huwag maging chairman si Jae-jung. Para kay Jae-sung, ayos lang na si Secretary Lee ang mamahala sa korporasyon sa ngayon. Pagkatapos, ipinakilala ni Secretary Lee ang tatlong pangunahing miyembro ng inspection team kabilang sina Department Head Park Junhyun at Banggul.
Nagulat ang lahat sa kanilang pagdating at lalo pang nagulat nang ipakilala ni Banggul ang sarili bilang bunsong anak na babae ng chairman. Sa sandaling ito, naalala ni Jae-gyong ang kanyang malungkot na nakaraan. Makalipas lamang ang mahigit isang taon mula nang pumanaw ang ina ni Jae-jong, bumalik si Chairman Kang sa mansyon kasama si Mrs. Jo na noon ay malapit ng manganak. Sinabi niya na simula ngayon, magiging isang pamilya na sila. Simula noon, nagkimkim ng matinding galit si Jae-jong sa kanyang ama at kay Mrs. Jo. Pakiramdam niya ay si Mrs. Jo ang may pakana ng lahat at naakit ng babaeng ito ang kanyang ama. Nang ipinanganak si Banggul, naramdaman ni Jae-jong na nanganganib ang kanyang posisyon sa pamilya. Noong panahong iyon, nangako si Mrs. Jo kay Jae-jong na hindi kailanman maglalaban para samana ang mag-ina laban sa kambal. Nang marinig ito, sa wakas ay pinatawad siya ni Jae-gyong. Ngunit ngayon, nilalabag na ni Mrs. Jo ang pangakong iyon. Naramdaman ni Jae-gyong na siya ay pinagtaksilan, ngunit sinabi ni Mrs. Jo na ginagawa lang niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Si Jae-gyong ang nagplano na alisin muna sina Mrs. Jo at Banggul. Sa puntong ito, labis na nadismaya si Mrs. Jo kay Jae-gyong. Bagamat hindi niya tunay na anak ang dalagang ito, inalagaan niya ito mula pagkabata. Naawa si Mrs. Jo sa kambal na kulang sa pagmamahal ng ina, kaya binuhusan niya sila ng higit pang pagmamahal kaysa sa sarili niyang anak. Maaaring parusahan ni Mrs. Jo si Banggul kapag siya ay nagkamali, ngunit hindi niya magawang pagalitan ang kambal, kahit pa sila ay bastos at walang galang. Hanggang sa araw na ito, napagtanto ni Mrs. Jo na mali siyang umasa na maiintindihan ng dalawa niyang stepson ang kanyang nararamdaman at panahon na para lumaban si Mrs. Jo. Idineklara ni Mrs. Jo na hanggat hindi pa nagigising si Chairman Kang, siya ang magdidisiplina sa kambal. Dumating si Banggul at nagawang ilayo ang kanyang ina bago pa siya masaktan ni Jae-jong. Paparusahan ni Jae-jong si Mrs. Jo gamit si Banggul. Alam na ni Chief Park na hindi si Junheon ang bunsong anak, kaya nagbago ang trato niya. Kay Banggul na siya nakatuon at binaliwala si Junheon. Hindi pa sanay si Banggul sa ganitong pagtrato. Ang inspection team ay binigyan ng medyo maluwag na lugar para magtrabaho. Sinabi ni Junheon na kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya sa nalalapit na proyekto. Kailangan talaga nilang makuha ang tiwala ng lahat. Tiyak na magiging malaking hamon ito para sa kanila. Nainis si Chief Park kay Junheon. Gusto pang ang sakali ni Chief Park si Junheon dahil niloko siya nito noon. Pumasok si Banggul para ipagtanggol si Junheon. Sinabi niya na siya ang nag-utos kay Junheon na magsinungaling tungkol sa pagiging bunsong anak ni Chairman Kang upang makuha niya sa kanyang panig si Department Head Park. Samantala, kinakalma ni Eunse ang kanyang asawa. Tinakot daw siya ni Jae-kyung kaya napakampi siya sa kabila. Mahal ni Jae-sung ang asawa kaya nang makitang lumuha ito, nawala ang kanyang galit. Nang mapalubag ni Eunse ang asawa, agad siyang umalis. Paalis na siya nang tinawagan ng ama. Lihim na narinig ni Jae-sung ang usapan. Naalala niya noong dinala si Eunse sa kanyang amang chairman para ipasok sa kumpanya. Magaling humusga ng tao ang chairman. Pagkatapos noon, paulit-ulit niyang binalaan ang kanyang anak na mag-ingat kay Eunse, ngunit hindi kailanman pinansin ni Jae-sung ang mga salita ng kanyang ama. Nang hapon na iyon, pumunta si Jae-kyung sa ospital upang dalawin ang kanyang amang nasa koma. Pumasok ang kanyang asawa sa silid at agad na nagulat nang makita siyang biglang lumitaw. Ang reaksyong iyon pa lang ay nagdulot na ng hinala kay Jae-kyung. Pinilit niyang tanungin ang kanyang asawa kung may itinatago ba ito sa kanya. Piliting panatilihin ng kanyang asawa ang kalmado. Sinabi niyang palagi niyang minamahal at sinusuportahan ang kanyang asawa ng walang kondisyon. Kahit talikuran pa siya ng buong mundo, susuportahan pa rin niya si Jae-kyung. Pinaniwalaan ni Jae-kyung ang kanyang asawa. Sa totoo lang, matagal nang hindi masaya ang asawa dahil palaging inuuna ni Jae-kyung ang trabaho at napapabayaan ang pamilya. Nangako siya na babawiin ang atensyon ng asawa sa pagpigil sa kanyang pag-upo bilang chairman. Nagtatago sa mga mesa ang inspection team habang nakikinig sa paninira ng iba. Iniiwasan sila ng mga kasamahan kahit saan. Lumabas din ang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Bangjul bilang party queen. Kahit saan sa kumpanya, pinag-uusapan si Bangjul. Sinasabi ng iba na hindi karapat-dapat si Bangjul na maging anak ni Chairman Kang. May ilan pang nagsasabing ang ina ni Bangjul ay sumira ng kaligayahan ng ibang pamilya, kaya raw nagkaanak siya ng isang babaeng kasing kakaiba ni Banggul. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Bangjul sa mga tsismis na ito dahil habang nag-aaral siya sa Amerika, naranasan niya ang matinding pambubuli sa paaralan mula sa mental hanggang pisikal. Masyadong mahina si Bangjul noon. Kapag binubuli, umiiyak lang siya sa kanyang ina. Akala ni Chairman Kang ay mahina ang anak kaya sinabihan niya itong dapat siyang lumaban. Bagamat malamig siyang magsalita, si Chairman Kang ang pinakamapagmahal na ama. Pagkatapos noon, inakala ni Bangjul na nagsawa na sa kanya ang mga nambubuli at iniwan na siya.
Hindi niya alam na lumipad pala si Chairman Kang papuntang Amerika upang turuan ng leksyon ang mga pasaway na estudyante. Nagbanta siyang kapag may nanakit sa kanyang anak, parurusahan niya ang buong pamilya nila. Tahimik na nagmamahal si Chairman Kang sa kanyang anak. Akala ni Bang Gyul ay may gusto sa kanya si Jun Hyun. Akala niya'y nagseselos ito sa ibang lalaki. Ngunit parang ama lang ang turing ni Jun Hyun sa kanya. Habang tumatagal, lalo namang nahuhulog si Bang Gyul sa kanya. Lumapit si Eunse sa grupo ng mga inspektor at tinukso-tukso sila. Maging si Director Kwon ay lumapit, balak tapikin sa balikat si Bang Gyul at hamunin siya. Sinabi ni Eunse na alam niyang nagpunta sa isang biyahe sa Bolivia sina Jun Hyun at Bang Gyul. Nagpakalat pa siya ng chismis na magkasintahan daw ang dalawa. Maya-maya, binalita ni Secretary Lee na minamanipula na ang presyo ng lithium. Nag-uunahan na ang Taeha at Jaejong sa pagbili nito. Sinuri nila ang kumpanya ni Bang Gyul. Pero dahil maingat ang gobernador ng Bolivia, nanatiling lihim ang lahat. Nagpadala ng mga kinatawan sa Bolivia ang parehong Taiha at Jaejong Corporations ng agaran. Tumawag si Jae-sung upang alamin kung nasaan ang kanyang asawa. Bagamat nasa bahay ng kanyang ama si Eunse, nagsinungaling siya at sinabing nasa Choiseon Group siya. Hindi alam ni Eunse na nasa labas si Jae-sung at palihim siyang pinagmamasdan. Samantala, pumunta si Jun Hyun sa opisina ni Secretary Lee. Gaya ng dati, inihain ni Secretary Lee ang tsaa sa kanya. Hindi inaasahan. Dumating si Bang Gyul kaya't dali-daling nagpalit ng pwesto ang dalawa. Uminom ng tsaa si Jun Hyun at sinubukang magmukhang natural. Ngunit dahil sa pagmamadali, napaso niya ang kanyang bibig. Agad na lumapit si Secretary Lee upang asikasuhin si Jun Hyun. Nagulat si Bang Gyul sa bilis ng pag-usad ng relasyon ng dalawa. Kinagabihan, sinimulan ni Mrs. Jo na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa hapagkainan. Pinunit niya ang menu na ginawa ng pamilya ng kambal. Pagkatapos ay idineklara niya na simula ngayon, siya na ang may ganap na kontrol sa lahat ng bagay sa bahay. Sinuman ang hindi nasisiyahan ay maaaring manahimik at umalis agad. Tiningnan ng mga anak-anakan si Mrs. Jo bilang isang kaaway. Si Jae Kyung na gustong makuha ang kanyang tiwala, nagkunwaring tumutol sa mga ginagawa niya. Lumabas na nakahanap na si Jun Hyun ng pinakamahusay na doktor para gamutin si Chairman Kang. Ngayon, nagpapanggap lang sina Jin Hee at Mrs. Jo para makuha ang atensyon ng kambal. Sabi ng pamilya ni Jaejong, magkakanya-kanya na lang sila sa pagkain sa kaaalis habang ang pamilya ni Jae-sung na wala na sa mood ay balak na ring lumisan. Pinaalalahanan ni Mrs. Jo si Eunse na bilang manugang ng mga Kang, dapat siyang magpokus sa pamilya nito. Naiwan ni Eunse ang kanyang phone na pinulot naman ni Jae-sung. Lalong lumalalim ang hinala ni Jae-sung sa kanyang asawa. Maraming password ang sinubukan ni Jae-sung pero wala ni isa ang tama. Dumating si Eunse para hanapin ang kanyang telepono. Nakiusap si Jae-sung kay Eunse na unahin ang kanyang asawa at anak kaysa sa kanyang ama. Sinabi ni Eunse kay Jae-sung na huwag mag-alala, buong puso siyang mabubuhay para sa kanyang pamilya, ngunit hindi niya tinukoy kung aling pamilya. Kinagabihan, dumating ang inspection team sa restaurant. Pinuna ni Chief Park si Jun Hyun dahil sa pagkain ng maalat na parang matanda. Dumating din si Secretary Lee pagkatapos. Nagplano ang apat na magsalo ng masarap na pagkain. Nagpaalam si Bang Gyul para mag-practice ng pagbibigay ng regalo kay Jun Hyun. Nagulat si Jun Hyun nang makatanggap ng designer na kurbata bilang regalo. Nahihiyang sinabi ni Bang Gyul na pera lang ang meron ang kanilang pamilya kaya tanggapin na lang daw ito nang walang pag-aalinlangan. Hindi maiwasan ni Jun Hyun na mag-alala nang makita niyang ibinibigay ni Bang Gyul ang pinaghirapan niyang pera sa isang lalaki. Biglang tumawag ang nurse. Ipinahayag niya na nawala na naman ang lola ni Jun Hyun. Lumabas na nakita ng kanyang lola sa balita na nasugatan si Jun Hyun at umalis na ito sa soccer team. Marahil tumakas ang kanyang lola upang hanapin siya. Nang matanggap ang balita, labis na nag-alala si Jun Hyun. Nagmadali siyang hanapin ang kanyang lola. Hinagilap ni Jun Hyun ang buong ospital, ngunit hindi niya ito matagpuan kahit saan. Pagbalik niya sa attic, nadatnan niya ang kanyang lola na nagluluto sa kusina. Hawak ng matandang babae ang binti ng kanyang apo at umiiyak. Alam niya kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Jun Hyun sa football. Minsan ay sinabi ni Jun Hyun na magiging alamat siya ng football tulad ni Messi o Ronaldo, ngunit nawasak ang kanyang pangarap dahil sa isang aksidente. Sinabi ng kanyang lola na bubunutin niya ang puso at pagga ng taong sumira sa binti ng kanyang apo. Pinakalma siya ni Jun Hyun, sabay sabing tiyak nagagaling din ang kanyang binti balang araw. Sinabi ng kanyang lola na palagi siyang nasa tabi nito at tutulungan siyang imasahe ang kanyang binti. Sa simula, ayaw na talagang manatili ni Jun Hyun sa lumang lugar na ito. Ngunit matapos niyang matikman ang kanin na niluto ng kanyang lola, tuluyan siyang nagbago ng isip.
Dahil sa sobrang sarap ng pagkain, hindi niya mapigilang manatili at namnamin ito. Narinig ni Banggeol ang kanilang pag-uusap. Nauunawaan niya ang sakit na pinagdaanan ni Junyon. Kinabukasan ng umaga, muling pumunta si Jaejong sa boxing ring. Gusto niyang maibsan ang kanyang stress. Ipinaalam sa kanya ng kanyang assistant ang resulta ng investigasyon tungkol sa Shell Company. Agad pagkatapos noon, tinawagan ni Jaejong si Junyon upang tanungin siya tungkol sa lahat ng bagay. Nagkataon din na gusto ring makipagkita ni Junyon kay Jaejong upang mag-usap. Pagdating ni Jaejong sa lugar ng tagpuan, nadatnan din niya roon si Banggeol. Sinabi ni Banggeol na siya ang may-ari ng Shell Company at nakatanggap siya ng 30% ng shares mula kay Jaejong. Kung magtatangkang manggulo si Jaejong, ibubunyag ni Banggeol ang pagnanakaw niya ng 300 bilyong won at marami pang ibang maling gawain. Sa paningin ni Jaejong, palaging walang muwang si Banggeol, ngunit hindi niya inasahan na darating ang araw na maluloko at madadaya siya ng sarili niyang mahina at batang kapatid para makuha ang malaking bahagi ng shares. Pagkatapos, tinawag ni Jaejong si Junhyun sa isang tabi upang makipag-usap. Gusto pa rin niyang gamitin ang dati niyang mga paraan upang manipulahin siya. Sa kasamaang palad, agad ding nalaman ni Junyon na sina Jaejong at Jaesang ang may kagagawan ng aksidente sa sasakyan. Para sa katarungan, determinado si Junyon na maghiganti sa kanila. Bumalik si Jaejong sa korporasyon, balak niyang ipagawa sa kanyang mga tauhan ang paghawak sa mga tsismis tungkol sa kakulangan ng lithium ore. Gayunpaman, bago pa man siya makakilos, biglang nagkaroon ng pulong ng mga shareholders. Pinuna ng mga shareholders si Jaejong dahil sa kanyang kakulangan sa pamamahala ng GF project. Sinabi ni Jaejong na naghahanap siya ng supplier ng lithium na may pinakakompetitibong presyo at nangakong hindi mapuputol ang proyekto sa kahit anong dahilan. Sa sandaling iyon, lumapit si Banggeol at sinabi niyang napag-usapan na niya ang usapin sa Smile Investment Company. Ngayon, kung papayag si Jaejong, agad na mapipirmahan ang kontrata sa pagbili ng lithium ore. Ang propesyonal ngunit mapagkumbabang asal ni Banggeol ay ikinatuwa ng mga shareholders. Ngayon, napilitan na lamang si Jaejong na makipagkompromiso. Kung mapuputol ang supply ng lithium at maantala ang GF project, masisira ang kanyang reputasyon. Pagkatapos, ibinahagi ni Banggeol ang magandang balita sa dalawa niyang kasamahan. Lubos ang tuwa ng buong grupo. Kakatapos lang nilang makuha ang karagdagang 400 na bilyong won at 4% ng mga shares. Matapos maayos ang lahat sa Choisyong, nalaman din ng Taiha Group ang impormasyon. Napagtanto ni Chairman na si Banggeol pala ang bunsong anak ni Chairman Kang. Lalo niyang nahanap itong kawili-wili. Sa unang pagkakataon, mula nang maaksidente si Chairman Kang, nakatagpo siya ng karapat-dapat na kalaban. Kinagabihan, nanatiling malungkot si Jaejong, dala ang pagkabigong nagdulot ng matinding psikolohikal na dagok. Naalala ni Jaejong ang banta ni Junhyun. Paparusahan daw sila ng kapatid niya. Nakatayo si Jaejong sa harap ng upuan ng chairman na tila kay layo pa rin. Ipinangako niyang makukuha ang Choisyong Group sa anumang paraan. Biglang tumawag si chairman na sinabing may mahalaga siyang kailangang pag-usapan kay Jaejong. Nagkita sila sa isang marangyang restaurant at nagsimulang mag-usap sa isang pribadong silid. Nag-alok si chairman na natulungan si Jaejong laban kay Banggeol kapalit ng pagpapalit kay Jaesang bilang commercial director at ilagay si Yunse sa posisyon. Ngunit mas malaki pa ang mga ambisyon ni Jaejong. Gusto niyang tulungan siya ni chairman na naalisin pareho sina Jaesang at ang kanyang ama. Doon lamang siya makakaupo ng may kumpiyansa sa upuan ng chairman. Sa kabilang silid, narinig ni Jaesang ang buong pag-uusap. Labis siyang nagulat. Dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa, biyenan, at kapatid, lalong naging hindi matatag ang pag-iisip ni Jaesang. Nagpanggap siyang driver at mabilis na umalis, isinama si Jaejong. Nag-away sila ng matagal, ngunit hindi nagkaayos. Sa huli, bumangga ang kotse sa isang poste ng ilaw at huminto. Inaresto si Jaesang dahil sa pagdukot sa kanyang kapatid na babae. Makalipas ang kaunting sandali, ipinaalam ng pulisya kay Jaesang na inakusahan din siya ng paglustay ng pondo ng Choisyong Group. Kahit limitado ang kanyang katalinuhan, napagtanto ni Jaesang na napagbintangan siya. Gusto niyang harapin si Jaejong, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Sinamantala ni Jaejong ang pagkakataon upang magkunwaring walang magawa, habang ang asal masungit ni Jaesang ay lalo lamang nagpalayo ng mga tao sa kanya. Nagkunwari siyang yayakapin ng kanyang kapatid, ngunit sa totoo lang, palihim niya itong kinukutya. Sa totoo, binabantayan ni Jaejong ang schedule ni Jaesang para ipitin ito. Ngayon, inakusahan si Jaesang ng kidnapping at tangkang pagpatay para pagtakpan ang sarili. Nanghina siya ng mahatulan ng mabigat. Hindi matanggap ni Jaesang ang totoo at nabigo siyang lumaban. Samantala, nanatiling kalmado si Jaejong. Biglang lumitaw si Junyon at malakas na pinagalitan si Jaesang, sinusubukang pakalmahin siya. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Jaesang ay nakita niya ang kanyang ama sa harap mismo ng kanyang mga mata. Humingi siya ng paumanhin sa ama sa kanyang kawalan ng lakas. Natalo siyang muli kay Jaejong.
Nabagabag si Chairman Kang nang makitang nagsasaktan ang kanyang mga anak. Napahawak siya sa ulo sa sakit, hudyat ng kanyang paggising sa ospital. Maya-maya, sa silid ng interogasyon, patuloy na nagkunwaring walang magawa si Jae-jong. Nang malaman ang paglustay ni Jae-sang, sinubukan niyang pigilan ang kapatid pero nabigo siya. Tinanong ng investigador si Jae-jong kung may ebidensya siya laban sa katiwalian ni Jae-sang. Lumabas na dati nang binayaran ni Jae-jong si Director Yu. Ipinangako niya kay Director Yu ang posisyon bilang vice-presidente kapalit ng pagtulong nitong mabawi ang mga datos na may kaugnayan sa paglustay ni Jae-sang ng pondo ng kumpanya. Noon, upang maprotektahan ang kanyang mga anak, iniutos ni Chairman Kang kay Director Yu na sirain ang lahat ng ebidensya. Dahil dito, madali niyang nabawi ang ilan sa mga datos na iyon. Dahil sa malinaw na ebidensya at mga saksi, magiging mahirap para kay Jae-sung na makaiwas sa pagkakakulong sa pagkakataong ito. Agad siyang dinala sa istasyon ng pulis. Tinanong ni Junhyun si Jae-kyung kung bakit siya umabot sa ganoong kalayo, ngunit sinabi niyang ginawa lang niya iyon dahil pinilit siya ng mga ito. Ang pagkakaaresto kay Jae-sung ay nagdulot ng pagbagsak ng buong kumpanya niyang pangkalakalan. Kinumpiska ng pulisya ang lahat ng kaugnay na dokumento. Si Eun-se bilang asawa ng suspek ay dinala rin para imbestigahan. Nagsimulang makaramdam ng kaba si Junhyun. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at masakit ang kanyang ulo. Sa mga surveillance camera ng ospital, nagpapakita ng senyales ng pagkamulat si Chairman Kang. Lagi si Mrs. Jo sa ospital upang alagaan ang kanyang asawa. Mula nang malaman niyang nais saktan ng dalawang anak mula sa unang asawa ang kanyang asawa, hindi na naglakas loob si Mrs. Jo na iwan si Chairman Kang kahit saglit. Sinabi ni Jin Hee kay Mrs. Jo na maayos ang lagay ni Chairman Kang at tiyak na magigising agad siya. Dumating si Jae-jung sa ospital kasama ang mga reporter. Nainis si Jin Hee sa pagpapanggap ng asawa. Inutusan ni Jae-jung ang asawa na itago ang anak nila sa Amerika. Sa totoo lang, nagsimula na siyang maghinala sa kanyang asawa kaya hindi na niya pinayagang alagaan pa nito si Chairman Kang. Biglang tumawag si Chairman na nang galit na galit. Pinagalitan si Jae-jung dahil ipinakulong nito ang kanyang anak na babae. Lumabas na dati nang tumanggi si Jae-jung na makipagtulungan kay Chairman na dahil naniniwala siyang hindi niya kailangang umasa kaninuman. Nang makita ni Mrs. Jo na lalong nagiging hindi makatuwiran si Jae-jung, sinabi niya kay Jin Hee na subukang tulungan si Chairman Kang na mabilis na gumaling. Kinagabihan, nahuli ni Secretary Lee si Director Yu sa parking lot. Sa kasalukuyan, hawak pa rin ni Director Yu ang pansamantalang kontrol sa korporasyon, kaya't sapat ang impluwensya niya upang takutin si Director Yu. Pinilit ni Secretary Lee si Director Yu na mabawi ang mga dokumentong naglalaman ng detalye ng paglustay ni Jae-jung ng pondo ng kumpanya mula sa kumpanyang kemikal. Ngunit para magawa iyon, kailangan nila ang mga dokumentong hawak ni Chairman Kang. Hindi naman mahirap ang problemang ito. Isang simpleng tawag lang kay Junhyun ang kailangan para makuha nila ang mga mahalagang dokumentong iyon. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Secretary Lee, masunuring sinimulan ni Director Yu ang pag-recover ng data. Gayunpaman, agad na nahinto ang recovery dahil sa bagong install na security code. Biglang sumugod ang mga tauhan ni Jae-sung at inaresto ang dalawa. Agad inakusahan ni Director Yu si Secretary Lee ng paggawa ng pekeng ebidensya upang manipulahin ang korporasyon. Pagkatapos, ikinulong si Secretary Lee habang iniimbestigahan. Kinabukasan, nagpulong si Jae-kyung sa mga stockholder para ihayag ang krimen ni Secretary Lee. Nagpanukala siyang buhayin ang korporasyon sa pagtanggal ng 20% ng mga tauhan sa trading company. Kung si Choi Sung ay isang matibay na puno, ang trading company naman ang sirang bahagi nito. Si Jae-sung at ang kanyang mga kasabwat ang mga mapanirang parasite. Iminungkahi ni Jae-kyung na tanggalin si Jae-sung at lahat ng kanyang malalapit na tauhan. Pagkatapos, ipaparestructure ni Jae-kyung ang trading company sa pamamagitan ng inspection team ni Junhyun. Malinaw na ayaw ng inspection team na akuin ang responsibilidad na ito, ngunit may problema si Secretary Lee, at kung hindi sila papayag, isasangkot ni Jae-jung ang pulisya sa investigasyon. Sa huli, wala nang nagawa si Junhyun kundi tanggapin ang mahirap na tungkuling ito. Maya-maya, pumunta si Jae-kyung sa selda ni Secretary Lee. Sinabi niyang tatanggalin ang sinumang hahadlang sa kanya. Dismaya si Secretary Lee sa pagpupumilit ni Jae-kyung na makuha ang layunin. Tiyak na malulungkot si Chairman Kang at magsisisi sa pagpapalaki sa anak. Samantala, nag-aalala rin si Chairman na sa kanyang anak. Tinawagan ni Chairman na si Jae-jung upang makipagkasundo. Pinilit ni Jae-jung si Chairman na humingi ng tawad dahil sa panghihimasok sa mga gawain ng Choi Sung Group. Para sa kapakanan ng kanyang anak, napilitan si Chairman na isantabi ang kanyang pride at humingi ng tawad, ngunit hindi doon tumigil si Jae-jung. Pinilit din niya si Chairman na isuko ang mga shares ng Choi Sung na nakuha niya mula kay Jae-sung.
Samantala, galit na galit si Department Head Park kay Junhyun dahil inako nito ang restructuring ng trading company, ngunit wala na silang ibang magagawa dahil hindi nila kayang pabayaan si Secretary Lee. Ngayon, iniiwasan na sila ng lahat ng tao sa korporasyon. Nagbigay ng babala si Department Head Park upang malinawan ang kanyang isipan bago simulan ang laban. Nagkukunwaring walang magawa ang mga empleyado ng trading company upang hindi sila matanggal sa trabaho. May ilan na nagsabing kakapanganak lang ng kanilang mga ina. May iba namang nagsabing ang kanilang mga ama ay may problema sa pagkabaog at kailangan ng pera para sa gamutan. Isang babaeng empleyado pa nga ang umiyak, sinabing niloko lang siya ng kanyang nobyo at desperado siyang kailangan ng trabaho para makaganti. Pinakamalala ang isang lalaking empleyado na nagbanta na tatapusin ang sariling buhay kung siya ay matatanggal. Sa huli, naipit siya sa bintana. Nasa mahirap na kalagayan si Department Head Park. Hindi niya alam kung sino ang dapat tanggalin at sino ang dapat panatilihin. Sinabi ni Junhyun na ang mga bata lang ang kailangang mamili kaya nagpasya siyang tanggalin ang lahat ng empleyado. Hindi mapakali si Bang Gyul. Pumunta siya kay Jae-jung para makipag-usap, ngunit sarkastikong sinabi ni Jae-jung na kung inutil si Bang Gyul, dapat na siyang umalis sa Choisung Group. Nainsulto si Bang Gyul, kaya bumalik siya kay Junhyun at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Naawa si Bang Gyul sa mga empleyadong napilitang umalis. Sinabi ni Junhyun na wala na siyang ibang magagawa. Iminungkahi ni Bang Gyul na ibenta ang 30% ng kanilang share sa kumpanya upang mailigtas ang trading company ni Jae-sung. Ngunit sinabi ni Junhyun na pansamantalang solusyon lang iyon. Kung hindi nila aayusin ang ugat ng problema, paulit-ulit lang itong babalik para pahirapan sila. Nainis si Junhyun dahil direkta siyang ininsulto ng kanyang anak na babae. Anong karma ito para magkaroon ng mga suwail na anak? Isang hangal, isang traidor na panganay, at matigas ang ulong bunso. Nalaman din ni Junhyun na may mga mahuhusay na empleyadong nagbitiw. Pinaghinalaan niyang maaaring pakana ito ni Jae-kyung upang kunin ang mga ito. Kinagabihan, nag-barbecue sina Department Head Park at Bang Gyul. Pinagtsismisan nila si Junhyun, tinrato siyang parang inihaw na karne at nilamon nila siya. Samantala, sa wakas ay pinalaya na si Eunse. Dumating si Jae-kyung upang kausapin sina Eunse at chairman na. Nakita ni Bang Gyul na si Jae-jung ang naghatid kay Eunse pauwi. Ang dalawang ito ay matagal nang magkaaway. Hindi maintindihan ni Bang Gyul kung bakit sila nagkasundo. Kinabukasan ng umaga, dinala ni Department Head Park si Bang Gyul sa bahay ni Junhyun upang ayusin ang kanilang relasyon. Narinig ng dalawa na tapos nang magluto ang lola ni Junhyun, kaya nagpaiwan sila para kumain. Ang nakakatuksong handa ng pagkain ay nagpatulo ng laway sa kanilang tatlo. Nagsimulang maghinala si Junhyun na nagkunwari lang ng amnesia ang matanda para pahirapan siya. Nang makita ni Bang Gyul na walang galang si Junhyun sa kanyang lola, ilang beses niya itong sinuntok. Labing-labis ang sama ng loob ng lola nang makita niyang inaapi ang paborito niyang apo, kaya binigyan niya ito ng smartwatch para madali niyang makontak ang kanyang apo. Mukhang tuwang-tuwa ang matanda. Pagkatapos, nagtungo ang grupo sa kumpanya. Isa si Department Head Lee sa mga kusang nagbitiw sa trabaho. Pumunta siya upang makipagkita sa kanila. Lumabas na palihim na binawasan ni Jae-kyung ang separation pay ng mga empleyado. Ibinuhos ni Department Head Lee ang 30 taon ng kanyang buhay sa korporasyon, kaya pakiramdam niya ay kulang ang natanggap niyang kabayaran. Ang Choiseong Corporation, matapos umalis si Chairman Kang, ay naging napakabigat ang kalagayan. Tumanggi si Junhyun na sumuko. Naramdaman niyang kailangan niyang gumawa ng aksyon. Gamit ng kanyang team ang lahat ng koneksyon nila upang makakalap ng impormasyon. Nalaman nila na ang mga empleyadong kusang nagbitiw ay nagkasundo na magkita sa isang cafe sa likod ng kumpanya. Nagpanggap si Department Head Park bilang isang detective upang makinig ng palihim at mangalap ng ebidensya. Pagkatapos, humingi ng tulong ang team sa isang babaeng janitress upang kolektahin ang mga basurang galing sa shredder. Nagtrabaho ang tatlo buong magdamag upang makahanap ng mga palatandaan tungkol sa mga kusang pagbibitiw. Lumabas na ang mga empleyadong ito ay matagal nang kasali sa Hydro Project. Ngayon, nais ni Jae-kyung na ibenta ang proyekto sa Taiha Group, kaya inilipat din niya ang mga empleyadong ito sa kanila. Sinabi ni Junhyun na kailangan nilang pigilan ito, ngunit pagdating nila sa Hydro Department, wala nang tao roon. Samantala, napirmahan na ni Jae-kyung ang kontrata para ilipat ang Hydro Project sa Taiha Group. Nangako si Chairman na kay Jae-kyung ng kaakit-akit na porsyento ng kita. Gayunpaman tuso si Chairman na, ginamit niya si Jae-kyung para sa sariling layunin, pero balak din niyang pabagsakin ito sa tamang oras. Hinarap ni Junhyun si Jae-kyung at tinanong kung bakit ginamit ang restructuring ng trading company para ilihis ang atensyon at sinamantala ang pagkakataong maibenta ang Hydro Project sa Taiha Group. Paliwanag ni Jae-kyung, ginawa niya iyon para maghiganti kay Chairman Kang. May kinikimkim siyang galit sa ama dahil sa paniniwalang mas paborito nito si Jae-sung kaysa sa kanya.
Noong una, tinarget niya ang Hydro Project, ngunit ginamit ni Chairman Kang ang kanyang kapangyarihan upang ibigay ito kay Jae-sung. Ngayon, binabawi lang ni Jae-gyong ang nararapat na sa kanya. Naalala ni Jae-gyong ang unang pagkakataon na natutunan niyang lumaban nang ginamit niya ang kutsilyo para putulin ang mga kwerdas ng gitara ni Jae-sung. Takot na takot siya noon. Iniisip na magagalit ng husto ang kanyang ama, ang chairman, at pagagalitan siya, ngunit hindi iyon ginawa ni Chairman Kang. Inisip ni Jae-gyong na pag lumakas na siya, di na siya masasaktan ng ama. Pero di siya pinagalitan ni Chairman Kang para di masira ang kumpiyansa ng anak. Hindi niya inakalang ang pagmamahal niya ay magbubunga ng isang taong walang utang na loob. Biglang inanunsyo ni Bang Gyul na natagpuan na niya kung saan nakakulong si Secretary Lee. Lumabas na 2 babaeng tagalinis ang aksidenteng nakadiskubre kung saan nakakulong si Secretary Lee. Dahil dito, nagbihis bilang mga tagalinis sina Bang Gyul at Department Head Park. Si Bang Gyul ang naatasang mag-abala sa mga gwardya habang si Department Head Park naman ang magliligtas kay Secretary Lee. Magkasangga at walang sabit na nagtrabaho ang dalawa kaya hindi nakapag-react ang gwardya. Dumating si Junhyun, ngunit nakatakas na ng ligtas ang tatlo. Nadurog ang puso ni Junhyun nang makita si Secretary Lee na sobrang payat matapos ang ilang araw na pagkakakulong. Sinabi ni Secretary Lee na ayos lang siya. Sinabi niyang sobrang na-excite siya nang iligtas siya ni Bang Gyul at Department Head Park kanina. Parang nasa isang action movie sila. Sinabi ni Junhyun na may naisip na siyang paraan para mailigtas ang trading company. Isisi ang lahat kay Chairman Kang at gamitin ang 30% ng shares ng korporasyon bilang kabayaran sa trading company ni Jae-sung. Hindi sumang-ayon ang tatlo sa paraang ito. Itinuturing nilang kasuklam-suklam na gawain ang isisi kay Chairman Kang para maresolba ang problema. Hindi papayag si Bang Gyul na sirain ang kahit sino ang reputasyon ng kanyang ama. Napagtanto lang ni Junhyun ang pagmamahal ng bunsong anak. Kinagabihan, naikwento ni Bang Gyul sa ina ang nangyari. Biglang sumang-ayon si Mrs. Jo sa solusyon ni Junhyun. Siya ang pinakakilala kay Chairman Kang. Handa siyang magsakripisyo para maprotektahan ang korporasyon. Hindi inaasahan, dumating si Jae-gyong na galit ang mukha. Alam niyang si Bang Gyul ang tumulong kay Secretary Lee at pinalaan niya silang hindi niya ito palalampasin. Kinabukasan, nagsagawa si Jae-gyong ng pulong ng mga shareholders. Inanunsyo niya ang pagtatalaga kay Yoon-se bilang kapalit ng commercial director. Saktong bumalik si Jae-sung. Ilang sandali lang, dumating din sina Bang Gyul at Junhyun. Ipinatugtog ni Bang Gyul ang recording ng press conference ni Secretary Lee sa screen. Inanunsyo niya na nag-embezzle ng pondo ng kumpanya si Chairman Kang. Noong una, binisita ni Bang Gyul si Jae-sung sa kulungan. Matapos ang kanilang pag-uusap, napapayag ni Bang Gyul ang kanyang bunsong kapatid. Nangako si Jae-sung na magsisikap siya para kay Bang Gyul mula ngayon. Pagbalik sa kasalukuyan dahil inamin ni Chairman Kang ang lahat ng kanyang pagkakamali, pinalaya si Jae-sung at nakabalik siya sa Choi Seong Group. Galit na galit si Jae-gyong, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Kinagabihan, lumabas sina Bang Gyul, Department Head Park at Junhyun para uminom. Galit pa rin si Bang Gyul kay Junhyun, bagamat humingi siya ng tawad. Hindi ito tinanggap ni Bang Gyul. Nang himasok si Department Head Park upang mamagitan, biglang dumating si Jae-gyong sa ospital at nilason si Chairman Kang. Pagkatapos ay umalis siya ng ospital sakay ng kotse na parang walang nangyari. Nakita ng lola ni Junhyun ang espiritu ng kanyang apo na bumalik upang makita siya sa huling pagkakataon. Nadiskubre ng mga doktor ang pagkalason at sinubukang iligtas si Chairman Kang, ngunit huli na ang lahat. Dali-daling lumapit si Jae-sung at sinakal si Jae-gyong sa leeg. Tinatanong kung bakit siya naging ganoon kalupit na kayang patayin ang sarili niyang ama. Inanunsyo sa media ang pagkamatay ni Chairman Kang. Isang malaking kawalan ito sa lahat. Tapos na ang drama. Salamat sa panonood. Paalam at hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.